Si Takumi ay nasummon sa ibang mundo at natagpuan ang sarili niyang nakaharap sa Diyosa na si Nolan. Ngunit ang unang bagay na ginawa ng Diyosa ay ang humingi ng taus-pusong tawad sa kanya, dahil ito ay isang malaking pagkakamali. Ipinaliwanag niya na kapag ang summon ng spell ay na-activate, random itong pumipili ng grupo ng mga talunan mula sa Earth upang maging Isekai. Pero ang buhay ni Takumi ay maayos naman at hindi siya dapat kasama sa mga nasummon. Gayunpaman, nagkaroon ng error, kaya siya ay nadamay at nadrag papunta sa mundo kasama ng iba pang nasummon. Ang dahilan nito ay ang pagiging pabaya ng Holy Sidonia Empire, na walang ingat na inactivate ang summoning spell. Dahil si Takumi ay hindi dapat talaga na-summon, dinala siya ni Nolan sa lugar na iyon, samantalang ang ibang mga na-summon na bayani ay diretsyong napunta sa Sidonia. Nagtanong si Takumi kung maaari ba siyang maibalik sa Earth dahil na-summon siya nang hindi sinasadya. Subalit, sa kasamaang palad, hindi iyon posible. Ipinaliwanag ni Nolan na sobrang nagalit siya sa Sidonia dahil ginamit nila ang Forbidden Summoning Spell, kaya agad niya itong tinanggal sa mga batas ng mahika ng mundo. Dahil dito, wala nang makakagalaw sa pagitan ng mga mundo. Ibig sabihin, wala nang paraan para makabalik si Takumi sa Earth, at siya ay permanenteng na-stuck dito. Sa sobrang komplikado ng proseso ng summoning, halos napatay din si Takumi, at iyon ang masaklap na katotohanan. Si Takumi ay nagsimulang magpanik nang marealize niyang siya ay isang disembodied ghost. Ngunit sinabi ni Nolan na huwag siyang mag-alala dahil may plano siya. Hindi man niya maibabalik si Takumi sa Earth, maaari naman niyang bigyan ito ng bagong katawan at gawin siyang isang mamamayan ng mundo na ito. Bilang paghingi ng paumanhin, dahil bahagi rin ito ng kanyang pagkakamali, inalok niya si Takumi ng kanyang basbas upang mas mapadali ang kanyang buhay sa bagong mundo. Wala namang masyadong pagpipilian si Takumi, kaya pumayag na lang siyang muling isilang sa mundo. Tuwa namang sinabi ni Nolan na ikinagagalak niya ang desisyon ni Takumi, dahil mas mapapadali nito ang kanyang trabaho. Sinabi niya kay Takumi na buksan ang status screen upang makita ang mga detalye ng kanyang bagong buhay. Nang gawin ito ni Takumi, nalaman niyang bibigyan siya ni Nolan ng isang katawan ng 17 taong gulang, kahit na siya ay 40 taong gulang na. Sinabi ni Nolan na huwag na siyang mag-alala tungkol sa mga maliliit na detalye, dahil mas mahalagang pumili muna siya ng kanyang trabaho. Ipinaliwanag ni Nolan na mayroong dalawang pangunahing kategorya ng mga trabaho. Kung gusto ni Takumi ng trabaho na nakasentro sa combat, maaari siyang pumili ng swordsman, knight, o hunter. Pero kung hindi ito ang kanyang interes, maaari naman niyang piliin ang mga production jobs tulad ng panday o alchemista. Ayaw ni Takumi ang ideya na kailangang makipaglaban, kaya pinili niya na lang ang isang production job. Matapos iyon, inimplant ni Nolan ang napiling trabaho sa kaluluwa ni Takumi kasabay ng maraming bonus blessings. Agad niya itong pinadala sa mundo, ngunit ganap niyang nakalimutang bigyan si Takumi ng tutorial. Si Takumi ay nag-crash landing sa gitna ng isang kagubatan. Matapos siyang makabangon mula sa lupa, napansin niya ang kanyang refleksyon sa ilog at na-realize na tuluyan na siyang naging ibang tao, wala na rin ang kanyang ares. Sa halip na magreklamo, nagpasya siyang tanggapin ang kanyang bagong buhay at sinimulang tingnan ang bag na iniwan ni Nolan para sa kanya upang makita kung ano ang laman nito. Sa loob ng bag, nakakita siya ng mga food rations at kaunting pera, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa gutom sa ngayon. Binuksan din niya ang kanyang status screen, at doon niya nakita na talagang sinigurado ni Nolan na handa siya sa bagong mundo. Binigyan siya ng mga kapaki-pakinabang na skills, at mayroon pa siyang elemental magic. Dahil dito, nagpasya siyang subukan ito kaagad upang makita kung magagamit niya talaga ang mahika. Binuksan niya ang kanyang kamay at tinawag ang spell na water ball, at sa isang iglap, nabuo ang isang bola ng tubig sa kanyang kamay. Sinubukan din niya ang iba pang mga elemento, at tulad ng tubig, madali rin niyang nagamit ang mga ito sa unang subok. Ngayon na nalaman niya kung paano gumagana ang kanyang mahika, sinimulan niyang isipin ang kanyang susunod na hakbang. Nagdesisyon siyang magtungo sa pinakamalapit na nayon. Habang naglalakad, napansin ni Takumi ang isang patpat sa gitna ng daan. Mukhang kakaiba ito kaya ginamit niya ang kanyang appraisal skill upang i-scan ito. Napag-alaman niyang ito ay gawa sa Trentwood, na nakuha mula sa isang Trent monster. Napakahalaga ng kahoy na ito para sa paggawa ng mga bagay tulad ng magic staves at spears. Nagpasya si Takumi na subukan ang kanyang modeling skill at ginamit ito sa Trentwood upang makagawa ng sibat. Dahil napakahusay ng kahoy para sa ganitong uri ng crafting, naisipan niyang maghanap pa ng iba pang kapaki-pakinabang na halaman sa paligid. Sa kanyang paghahanap, nakakita siya ng napakaraming uri ng halaman, kaya ginugol niya ang susunod na oras sa pag-aani ng mga ito. Ngunit nang matapos siya, napagtanto niyang hindi magkasya ang lahat ng ito sa kanyang bag, kaya mukhang kailangan niyang iwan ang karamihan. Bigla niyang naalala na may item box skill siya,
kaya ginamit niya ito upang maimbak ang lahat ng halaman na nakuha niya. Habang inaayos ang mga ito, bigla niyang narinig ang isang sigaw. Ilang sandali pa, isang maliit na batang babae ang tumakbo mula sa mga palumpong at humingi ng tulong sa kanya. Sinabi ng bata na may halimaw na humahabol sa kanya. Nang tumingin si Takumi upang makita kung anong uri ng halimaw iyon, tumambad sa kanya ang isang napakalaking horned rabbit. Ang kuneho ay agad na umatake at muntik nang matuhog si Takumi, ngunit sa huling segundo, siya ay natakot at aksidenteng natusok ang ulo ng kuneho gamit ang kanyang sibat. Ang resulta, napatay niya ito ng agad-agad, gulat na gulat si Takumi na, bilang isang baguhan, nagawa niyang talunin ang ganoong klase ng halimaw. Inakala niyang ito ay dahil sa basbas ni Nolan, pero ang totoo, ito ay simpleng damlak lamang. Dahil sa laban, nakatanggap si Takumi ng job title na warrior, ngunit hindi niya ikinatuwa ito dahil ang layunin niya ay iwasan ang pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi iyon ang mahalaga sa ngayon, kailangan pa niyang siguraduhin kung ligtas ang maliit na batang babae. Sinabi ni Molly na maayos lang siya at ipinaliwanag na lumabas siya upang mamites ng mga halamang gamot ngunit aksidenteng napalayo siya sa Board Village, dahilan upang siya ay maatake. Nang marinig ito ni Takumi, na-excite siya at tinanong kung maaari ba siyang sumama sa kanya pabalik sa nayon. Sumang-ayon si Molly at sinabi na siya ang magpapakita ng daan. Ngunit bago sila umalis, tinanong ni Molly kung balak ni Takumi dalhin ang kuneho, dahil napakasarap daw ng karne nito. Napagtanto ni Takumi na sayang kung iiwan lang ito, kaya inilagay niya ang kuneho sa kanyang item box. Ngunit agad niyang napansin na ginawa niya ito sa harap ni Molly, kahit na plano niyang itago ang kanyang item box skill. Wala na siyang magagawa tungkol dito, kaya't nagsimula silang maglakad patungo sa nayon. Samantala, sa Empire of Sidonia, ang iba pang mga taong nasummon ay kara-rating lamang. Sila ay litong-lito at walang ideya kung nasaan sila. Bigla nilang narinig ang isang tao na tinawag silang mga bayani. Lumapit ang isang babae at sinabi sa kanila na hindi na sila nasa kanilang orihinal na mundo at sila ay nasummon upang gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang mga bayani upang iligtas ang mundong ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elizabeth, ang Empress ng Sidonia Empire. Ngunit sa unang tingin pa lang sa kanyang mukha, napansin ng mga bata na may kakaiba sa kanya. Bigla, isang unique skill ang nag-activate, mukhang binigyan ni Nolan ang isa sa kanila ng Blessing of Revelation, kung saan kung susundin niya ang kanyang pakiramdam, natural siyang makakarating sa tamang sagot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na si Elizabeth ay hindi mapagkakatiwalaan, isang traidor. Samantala, si Takumi ay nakarating na sa Board Village. Lumabas ang mga magulang ni Molly upang pasalamatan siya sa pagligtas sa kanilang anak. Ipinakilala ng ama ni Molly ang sarili bilang si Banga, at ang kanyang asawa bilang si Martha. Pinuri nila si Takumi bilang isang responsableng manlalakbay na naglakbay ng mag-isa. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Takumi kung maaari ba siyang manatili sa nayon pansamantala dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Malugod naman siyang tinanggap ng mag-asawa, ngunit ipinaliwanag nila na wala silang in sa nayon, kaya wala siyang matutuluyan. Subalit, iminungkahi nila na maaari silang magtayo ng bahay para sa kanya. Ang buong nayon ay nagtipon sa isang bakanteng lote upang simulan ang paggawa. Nagpasya si Takumi na maging kapaki-pakinabang kaya ginamit niya ang kanyang earth magic upang patagin ang lupa para sa pundasyon ng bahay. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng mahika sa ganitong kalawak na saklaw, kaya halos maubusan siya ng mana at muntik nang himatayin. Namangha ang mga taga-nayon na nagawa niyang gamitin ang earth magic ng ganoon kadali. Tinanong ni Takumi kung sa tingin nila ay may ginawa siyang kakaiba, ngunit sinabi nilang huwag siyang mag-alala. Dahil inayos na niya ang pundasyon, ang iba ay nagsimula ng magtipon at mag-assemble ng bahay para sa kanya. Kinabukasan, tapos na ang bahay ni Takumi, salamat sa kanyang carpentry, blacksmithing, at sewing skills, nakagawa siya ng maganda at maayos na mga kasangkapan para sa sarili niya. Ngunit may isa pang bagay, matagal nang gustong subukan ni Takumi ang kanyang alchemy, kaya nang makakuha siya ng mga ore mula sa village blacksmith na si Boron, nagdesisyon siyang subukan ito. Mayroon siyang iron ore, silver ore, copper ore, at kahit magic iron ore. Sinimulan niya sa iron ore at sinubukang gawing iron ingot. Karaniwan, mangangailangan ito ng malaking pugon at maraming oras ng trabaho, ngunit gamit ang kanyang alchemy, nagawa niya ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, malaki ang naubos sa kanyang mana sa proseso. Matagumpay ang unang subok ni Takumi sa ore extraction, kaya't nasabik siyang magpatuloy at mag-extract ng marami pang ore para magamit niya sa hinaharap. Ilang oras ang lumipas, at dumalaw si Molly sa bahay ni Takumi upang dalhan siya ng hapunan. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makita si Takumi na nakahandusay sa sahig at mukhang naubos na ang lakas.
Napasobra si Takumi sa ore extraction at muntik nang mamatay dahil sa mana depletion. Agad namang binigyan ni na Martha at Banga si Takumi ng recovery potion, kaya maayos na siya ngayon. Pananggakwan niya ang mag-asawa na hindi na siya magpapakaabala ng sobra. Sa paglipas ng panahon, marami siyang na-extract na iron, copper, at kahit konting gold, kaya nakagawa siya ng maraming kapaki-pakinabang na mga gamit. Kapag tapos na siya sa alchemy practice, pumupunta siya kay Boran upang matutunan ang paggawa ng iba't ibang sandata sa forge. Isa sa mga sandatang ginawa nila ay sobrang ganda ng resulta, at sa oras na matapos ni Boran ang sheath, magiging kumpleto na ito. Sa puntong ito, umabot na sa level 40 ang blacksmithing skill ni Takumi, kaya naisip niyang magpahinga muna at subukan ng ibang bagay. Pumunta siya kay Banga upang humiram ng ilang potions. Bagaman basic lamang ang mga ito, sinabi ni Takumi na ayos lang dahil gagamitin niya ang mga iyon bilang template para makagawa ng sarili niyang potions gamit ang mga halamang nakuha niya sa kagubatan. Masaya si Banga na suportahan siya, kaya inalok niyang bilhin ang mga potion na magagawa ni Takumi sa unang batch nito. Matapos makuha ang basic potion, gumawa si Takumi ng sarili niyang bersyon gamit ang H-cup leaves at tubig. Nang matapos ito, inilagay niya sa isang glass jar para may kumpara sa potion ni Banga. Parehong kulay asol ang mga ito, ngunit ang ginawa ni Takumi ay mas matingkad na asol at tila may bahid ng mahika. Hindi siya sigurado kung tagumpay iyon o hindi, kaya't kailangan niyang subukan ito mismo upang matiyak na hindi ito nakakasama. Ayaw niyang malason, kaya't napagpasyahan niyang sanayin ang kanyang katawan sa lason. Kinain niya ang potion hanggang sa halos mamatay siya, at saka ginamit ang healing magic upang gumaling. Sa kabila ng hirap, nagawa niyang makakuha ng bagong purification skill, na tiyak na magagamit niya sa hinaharap. Habang bumabangon si Takumi, narinig niya ang isang kakaibang ingay sa likuran niya. Tumambad sa kanya ang isang napakalaking boar na nakatingin sa kanya. Maliwanag na hindi ito pala kaibigan, kaya't kinuha ni Takumi ang kanyang sibat at naghanda sa depensa. Ngunit nang umatake ang boar at ginamit niya ang sibat, agad itong nabasag, na iniwang hindi nasaktan ang boar at walang sandata si Takumi. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng mahika na kaya niya, ngunit wala ni isa ang nakasakit sa boar. Habang unti-unting nababalot ng takot, napansin niya ang isang poison spider sa likod niya, at mukhang handa na rin itong umatake. Si Takumi ay tuluyang na-corner, ngunit sa halip na siya ang atakihin, ang poison spider ay umatake sa boar, dahilan upang magkamali ito ng direksyon at hindi tamaan si Takumi. Gayunpaman, patuloy pa rin ang boar sa pagsugod sa kanya, kaya kailangan niyang makaisip ng paraan ng mabilis. Hindi nagtagumpay ang lahat ng kanyang pisikal na atake, ngunit mayroon pang isang bagay na hindi pa niya nasusubukan. Habang muling sumusugod ang boar, tumalon si Takumi sa ere at sa mismong sandali ng contact, ginamit niya ang kanyang alchemy skill sa ulo ng boar upang i-breakdown ito. Dahil sa mabilis na pag-iisip, nagawa niyang makaligtas. Nang sa wakas ay ligtas na siya, naisipan niyang tingnan ang spider na tumulong sa kanya. Ang spider ay nasa masamang kalagayan matapos tamaan ng boar, kaya't nagdesisyon siyang gamutin ito upang hindi ito mamatay. Pagkatapos niyang gamutin ang spider, tumayo na siya upang bumalik sa nayon. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang notification na nagsasabing matagumpay niyang na-tame ang spider. Hindi niya inaasahan na posible pala ang mag-tame ng isang spider, kaya't nag-aalangan siyang dalhin ito pabalik dahil ang spider ay itinuturing na isang mapanganib na halimaw. Gayunpaman, tumingin ang spider sa kanya gamit ang cutesy eyes, kaya't napagpasyahan niyang tanggapin ito bilang kanyang alaga. Para gawing opisyal, pinangalanan niya itong Maple. Makalipas ang kaunting oras, bumalik si Takumi sa nayon at ipinakita sa lahat ang higanteng boar na napatay niya. Namangha ang lahat na nagawa niyang talunin ang ganoong klaseng halimaw, ngunit mas lalo silang nagulat na nagawa niyang i-tame ang isang poisonous spider, isang bagay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Bukod dito, iminungkahi ni Takumi na hati-hatiin nila ang boar dahil hindi niya ito kayang ubusin mag-isa. Kinagabihan, nagdaos ang nayon ng isang malaking silo-salo bilang parangal kay Takumi. Habang lahat ay nag-e-enjoy, lumapit si Banga sa kanya dala ang mga mahahalagang parte ng boar at sinabing maaari niya itong ibenta para sa pera kung pupunta siya sa pinakamalapit na lungsod, ang Bolten. Dahil dito, nagpasya si Takumi na ang susunod niyang destinasyon ay ang Bolten. Samantala, si Goddess Nolan ay tahimik na pinapanood si Takumi at masayang-masaya siya sa progreso nito. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga kapwa-diyosa kung ano ang layunin niya sa pagbibigay ng espesyal na atensyon kay Takumi. Binigyan niya ito ng espesyal na katawan, espesyal na basbas, at higit pa rito, isinugo niya si Takumi isang buong taon sa nakaraan, bago pa man ay activate ng Sidonia ang summon ng spell na nagdala sa kanya sa mundong ito. Sinabi ni Nolan na wala naman siyang partikular na dahilan para sa ginagawa niya.
Ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Isang umaga, nagising si Takumi na nakatali sa kama, at agad niyang nalaman na si Maple ang may kagagawan nito. Humingi ng paumanhin si Maple, ipinaliwanag niya na masyado nang abala si Takumi nitong mga nakaraang araw, at nalulungkot siya dahil hindi niya ito nakakasama. Napagtanto ni Takumi na napakaabala niya sa trabaho kaya halos wala na siyang oras para kay Maple. Kaya nagdesisyon siyang magpahinga sa trabaho para sa araw na iyon at maglaro kasama si Maple, na labis namang ikinatuwa nito. Biglang pumasok si Martha upang dalhan si Takumi ng tanghalian. Napansin niya ang kakaibang nangyayari sa pagitan ni Takumi at Maple, ngunit siniguro ni Takumi na hindi ito tulad ng iniisip niya. Tinanggap ni Martha ang paliwanag niya, ngunit napansin niya na ang silk na ginawa ni Maple ay mukhang napakaganda. Dahil dito, plano niyang kumuha ng maraming spider silk mula kay Maple. Kinahapunan, matagumpay na nakagawa si Martha ng isang spider silk shirt, at lahat ng kababaihan sa nayon ay sobrang humanga sa texture ng tela. Hindi inaasahan ni Takumi na ang spider silk ay isang napakainit na kalakal. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang spider silk ay isang luxury item na kadalasan ay mga maharlika lamang ang nakakabili. Nakiusap si Martha kay Maple na gumawa pa ng mas maraming tela, kaya sinimulan ni Maple ang paggawa nito. Gayunpaman, matatagalan ito, kaya hindi na muna siya makakapaglaro kasama si Takumi. Medyo nadismaya si Takumi dahil umaasa siyang makakapag-spend ng oras kay Maple, ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang gawin, kaya hindi na siya masyadong nagdamdam. Lumipas ang halos isang buwan mula nang dumating si Takumi sa nayon. Plano niyang pumunta sa lungsod ng Seoul upang pag-aralan ang kanyang alchemy, ngunit nahihirapan siyang magpaalam sa mga taga-nayon matapos ang dami ng oras na ginugol niya kasama sila. Pumunta siya kay Boran sa forge upang ipagpatuloy ang kanyang blacksmithing practice. Hindi nagtagal, nakagawa sila ng isang chest plate na perpektong sukat kay Takumi, pati na rin ng steel toe boots. Sinabi ni Boran na magiging kapaki-pakinabang ang mga boots kung sakaling kailangan niyang manipan ng kung ano, ngunit nilinaw ni Takumi na wala siyang balak lumaban, dahil gusto lang naman niyang maging isang alchemist. Biglang dumating si Banga at natuwa nang makita niyang kumpleto na ang armor ni Takumi. Bagamat malulungkot sila sa pag-alis nito, alam nilang hindi siya maaaring manatili sa nayon kung nais niyang palawakin ang kanyang negosyo. Kailangan niyang pumunta sa lungsod kung saan mas marami siyang maibebenta at makakakuha ng maasahang supply ng materyales. Sinabi ni Banga na darating ang isang mangangalakal mula sa Bolton sa loob ng ilang araw, at inayos niya ang pagsakay ni Takumi kasama nito pabalik sa lungsod. Bagamat malungkot sila sa kanyang pag-alis, alam nilang ito ang pinakamahusay na desisyon para sa kanya. Sinabihan nila si Takumi na simulang ihanda ang kanyang mga gamit. Nagpasalamat si Takumi sa lahat ng tulong nila at nagsimulang bumalik sa kanyang bahay upang mag-empake. Habang naglalakad, nasalubong niya si Martha na may dalang balde ng karne. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito, kaya ipinaliwanag ni Martha na papunta siya upang itapon ang mga laman loob ng isang horned rabbit na nahuli ni Banga. Ayon kay Martha, ang mga laman loob ng kuneho ang pinakamasarap na bahagi nito, ngunit kailangan itong maproseso ng maayos upang matanggal ang mga sakit at parasite. Ipinaliwanag ni Martha na ang nayon ay walang kagamitan para maayos na maproseso ang laman loob ng horned rabbit, kaya kailangan niyang itapon ito upang walang magkasakit. Ngunit sinabi ni Takumi na hindi na iyon kailangan dahil kaya niyang linisin ang karne gamit ang kanyang purification magic. Yumuko si Takumi at ginamit ang mahika upang gawing ligtas kainin ang laman loob sa balde. Bagamat lubos na nagpapasalamat si Martha, nagulat din siya na kaya ni Takumi gumamit ng light magic. Sinabi ni Martha kay Takumi na mas mabuting itago niya ang kakayahang ito kapag umalis na siya sa nayon. Napakakaunti ng mga tao sa mundong ito na marunong gumamit ng light magic, kaya kung malalaman ng iba, maaaring makaakit ito ng hindi kanais-nais na atensyon. Sinabi ni Takumi na iingatan niyang huwag ipahayag ang kanyang kakayahan. Ngunit habang nasa nayon pa siya, plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang buhay ng mga tao doon. Ginamit niya ang earth magic upang magtayo ng isang brick wall para sa seguridad ng nayon, gumawa rin siya ng isang water pump para sa kaginhawahan, pati na rin ang ilang iba pang pasilidad. Nang matapos si Takumi, nagmukhang isang bagong nayon ang lugar. Kaya nang dumating ang mga ngalakal na si Pek, halos hindi niya makilala ang nayon. Lumabas si Banga upang batiin si Pek, at matapos ang kanilang kasunduan sa kalakalan, lumapit si Takumi upang maghanda sa pag-alis. Narinig na ni Pek ang maraming kwento tungkol kay Takumi mula kay Banga, kaya ipinakilala niya ang sarili niya kay Takumi. Tinanong siya ng lahat kung handa na ba ang kanyang mga gamit, at sinigurado ni Takumi na wala siyang nakalimutan. Ngunit may isang bagay siyang gustong iwan para sa kanila. Kinuha ni Takumi ang isa sa kanyang mga potion mula sa kanyang bag at ibinigay ito kay Banga.
Nauna na niyang iniwan ang halos 100 bote ng potion sa bahay ni Banga, bilang paghahanda sa anumang sakuna. Sinabi niya kay Banga na gamitin ang mga potion na ito upang gamutin ang anumang sugat o karamdaman. Nagulat si Peck nang makita ang potion, kaya't hiningi niya ito upang suriin. Napagtanto niyang ito ay isang high-level potion, kahit hindi batid ni Takumi ang halaga nito. Nagtipon ang mga taga-nayon upang magpaalam kay Takumi. Si Molly ay nagpapaalam kay Maple, na natutulog sa bag ni Takumi, at si Martha ay nagbigay sa kanya ng isang kasuotan na gawa sa maple silk, na pinagtulong-tulungan nilang gawin. Lubos na nagpapasalamat si Takumi sa thoughtful na regalong ito at sa kabutihan ng mga tao, kahit maikli lamang ang panahon ng kanilang pagkakakilala. Sumakay si Takumi sa karwahe, at binigyan siya ng mga taga-nayon ng isang mainit na pamamaalam. Sinabi nilang palagi siyang malugod na tatanggapin sa kanilang nayon. Habang papunta sa Bolton, napansin ni Peck na mahal si Takumi ng mga taga-nayon. Maging ang iba pang nasa karwahe ay napansin ang malalim na koneksyon ni Takumi sa kanila, na talagang tumagos sa kanilang puso. Kasama ni Takumi sa karwahe ang ilang mga pasahero papuntang Bolton. Ipinakilala ng blondeng lalaki ang sarili bilang si Heath, ang pula ang buhok bilang si Rail, at ang medyo gloomy na lalaki bilang si Booger. Lahat sila ay bahagi ng C-rank party na tinatawag na Lion Fang at kasalukuyang nag-aakto bilang mga bodyguard ni Peck. Bagamat tahimik ang rehiyon na ito, napansin nila na mahigpit na hawak ni Takumi ang kanyang bag, kaya tinanong nila kung may mahalagang bagay doon. Sumagot si Takumi na natutulog sa loob ang kanyang alagang killer spider. Hindi makapaniwala ang grupo na nagawa niyang i-tame ang isang killer spider, kaya tinanong ni Ra kung maaari niya itong makita. Ngunit naging medyo creepy si Ra, kaya sinugod siya ni Maple at inuntog sa mukha. Agad na humingi ng paumanhin si Takumi para sa ginawa ni Maple, ngunit sinabi ng iba na wala siyang dapat ikabahalan dahil karapat-dapat naman iyon kay Ra. Sa katunayan, sinabi ni Heath na hindi na siya magugulat kung magka-trauma si Maple sa mga tao dahil kay Ra, ngunit hindi naman iyon nangyari. Sa halip, nagustuhan ni Maple si Booger, galit siya kay Ra, at tila walang pakialam kay Heath. Habang abala ang lahat sa paghanga kay Maple, tinawag ni Peck si Takumi sa unahan ng karwahe upang pag-usapan ang tungkol sa potion na nakita niya kanina. Tinanong ni Peck kung mayroon pa siyang stock dahil nais niyang bumili ng ilan. Hindi naman tutol si Takumi sa pagbenta ng potions, ngunit bigla na lang huminto ang kabayo, may problema. Napapalibutan ng isang grupo ng mga goblins ang karwahe, handa para umatake. Bagamat masama itong balita, mukhang natuwa ang mga kasama ni Takumi dahil sa wakas, may magagawa na sila. Sinabihan nila sina Takumi at Peck na magpahinga na lamang at hayaan silang magtrabaho. Humarap sila sa mga goblin, na tinatayang nasa 20 ang bilang. Sinimulan ni Ra ang laban gamit ang kanyang pana, habang sina Booger at Heath ay umatake gamit ang kanilang mace at axe. Sa kabuuan, hindi nagtagal bago nila mapatay ang lahat ng goblin. Matapos ang laban, nagtrabaho sila sa pag-dissect ng mga goblin upang makolekta ang kanilang magic stones. Samantala, base sa nakita ni Maple, gusto niya si Booger, galit siya kay Ra, at tila walang pakialam kay Heath. Matapos ang laban, bumalik ang lahat sa karwahe at ipinagpatuloy ang paglalakbay sa loob ng 3 araw, hanggang sa tuluyang makarating sila sa Bolton. Pagpasok nila sa lungsod, pumunta ang Lion Fang sa Adventurers Guild upang i-report ang tagumpay ng kanilang bodyguard mission, at sumama si Takumi upang magparehistro rin. Bagamat mas gusto niyang magparehistro sa Alchemist Guild, wala ito sa Bolton, kaya napilitan siyang maging adventurer. Ipinaliwanag ni Hans, ang receptionist, na maaaring gamitin ang Adventurer Guild card bilang kanyang pagkakakilanlan, at kailangan lamang niyang gawin ang isang simpleng misyon bawat buwan upang hindi ito mag-expire. Matapos magparehistro, ipinakilala rin ni Takumi si Maple bilang kanyang alaga. Pagkatapos ng proseso, pumunta si Takumi sa trading company ni Peck upang pag-usapan ang pagbebenta ng kanyang potions. Mayroon siyang halos 100 potions sa 3 uri, healing, stamina, at mana potions. Lahat ng ito ay may mataas na kalidad, inalok ni Peck ang 10 silver coins bawat healing at stamina potion, at 50 silver coins bawat mana potion. Matapos magbilang, napagtanto ni Takumi nakikita siya ng higit sa 7 million yen mula sa transaksyong ito. Bagamat para kay Takumi ay sobrang laki ng halagang iyon, ipinaliwanag ni Peck na mas malaki pa sana ang kikitain niya kung mayroon na siyang reputasyon bilang isang producer. Pinayuhan din siya ni Peck na kumuha ng bahay na may workshop para sa kanyang trabaho. Hindi pa iniisip ni Takumi kung saan siya titira, kaya nagpa siya si Peck na tulungan siya. Tinawag niya ang kanyang assistant na si Thomas upang ipakita ang isang magandang ari-arian na abot kaya. Pagdating nila sa bahay, mukhang mansion ito, kaya inakala ni Takumi na hindi niya kakayanin ang presyo.
Ngunit tiniyak ni Thomas na abot kaya ito at walang mga multo sa bahay, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Napansin ni Takumi ang workshop na konektado sa bahay, kaya't sinimulan niyang pag-isipan ang pagbili nito. Napagdesisyonan niyang sulit ito dahil magiging malaking tulong ito sa kanyang trabaho, at may sapat siyang pera mula sa pagbenta ng kanyang mga potion. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, nagpa siya si Takumi na bilhin ang mansion. Sinabi niya kay Thomas na kukunin niya ito, at natuwa si Thomas sa desisyon ni Takumi, kaya agad siyang nag-ayos ng mga papeles para makalipat si Takumi kinabukasan kung nais niya. Habang naglalakad sila sa mga kalye ng lungsod, napansin ni Takumi ang masangsang na amoy sa hangin. Alam ni Thomas na naabala si Takumi, kaya ipinaliwanag niya na ang amoy ay nagmumula sa sewers ng lungsod. Ang mga mayayamang tao ay may magical purifiers para linisin ang kanilang dumi, ngunit ang mga pangunahing sewers ng lungsod ay walang ganoong luho. Napakabihira ng mga magical purifiers dahil matatagpuan lamang ang mga ito sa mga sinaunang guho at dungeons, kaya't sobrang mahal ang mga ito para gamitin sa city sewers. Paminsan-minsan, umuupo sila ng mga pari upang mano-manong linisin ang mga sewers gamit ang purification magic, ngunit kadalasan ay marumi pa rin ang mga ito. Kinabukasan, lumipat na sina Takumi at Maple sa kanilang bagong bahay. Ang unang nais gawin ni Takumi ay hanapan ng solusyon ang problema sa sewer. Gumamit siya ng quartz at clay mula sa kumpanya ni Peck. Gamit ang kanyang mahika, inanyuan niya ito, at ginamit ang kombinasyon ng fire magic at space-time magic upang mabilis na maputol at mabake ito. Sa proseso, naubos ang kanyang mana, kaya kinailangan niyang uminom ng ilang mana potions. Ngunit sulit naman ang lahat dahil natapos niya ang kanyang imbensyon, isang modernong toilet. Habang abala siya, bigla niyang narinig si Peck na sumisigaw mula sa sala. Tumakbo si Takumi upang tingnan ang nangyayari, at nakita niyang nakabalot mula ulo hanggang paa si Peck sa maple silk. Tinanong ni Takumi si Maple kung bakit niya ginawa iyon. Ang sagot ni Maple, akala niya magugustuhan iyon ni Peck dahil komportable ang kanyang silk. Sa totoo lang, napaka-comfortable nga nito na nakatulog si Peck, ngunit hindi pa rin tama ang ginawa ni Maple. Humingi ng taos-pusong paumanhin si Takumi kay Peck. Sinabi ni Peck na ayos lang, pero natakot siya nang bigla siyang balutin ng silk. Dahil dito, sinabi niya kay Takumi na kailangan niyang gumamit ng banyo. Pagpasok ni Peck sa banyo, agad din siyang lumabas na nagtataka at tinanong kung ano ang Marvel of Technology na iyon. Sumunod si Takumi at ipinaliwanag na ito ay isang toilet na may nakakabit na magical purification device. Ipinaliwanag ni Takumi na automatikong nililinis ng toilet ang sarili nito gamit ang purification magic. Kapag tapos ka na sa iyong gawain, binabasag ng purification magic ang dumi at ginagawang inorganic materials bago ito ay flush. Naiintindihan ni Peck ang sistema, ngunit sinabi niya na ang tanging makakagawa nito ay isang tao na may kakayahan sa light magic. Biglang na-realize ni Takumi na baka nagkamali siya, dahil malinaw na binalaan siya ni Martha na huwag ipakita ang kanyang kakayahan sa light magic. Kaya't nakiusap siya kay Peck na panatilihing lihim ang kanyang kapangyarihan. Naiintindihan ni Peck ang sitwasyon at nangakong hindi niya sasabihin kan inuman. Ngunit, nagpahayag siya ng interes sa toilet at hiniling kay Takumi na gumawa pa ng marami para sa kanya. Medyo nag-atubili si Takumi dahil napakahirap gumawa ng isang toilet, ngunit dahil sa matinding insistent ni Peck, pumayag siya basta't si Peck ang magbibigay ng mga kinakailangang materyales. Labis na natuwa si Peck, ngunit sinabi niyang hindi makatuwirang ipagawa lahat kay Takumi, kaya iminungkahi niyang gumawa ng slave contract upang may tumulong sa paggawa. Nagulat si Takumi sa mungkahi ni Peck tungkol sa pagbili ng alipin, dahil hindi kailanman pumasok sa isip niya na magkaroon ng alipin. Ngunit ipinaliwanag ni Peck na kung nais ni Takumi na panatilihing lihim ang kanyang mga kakayahan, ang pagkakaroon ng alipin ang pinakamabuting paraan. Ang isang alipin ay nakatali sa kontrata ng pagiging lihim, kaya't hindi nila maibubunyag ang tungkol sa light magic ni Takumi. Ipinaliwanag ni Peck na ang pagkakaroon ng kakayahan sa light magic ay napakalaking bagay dahil nangangahulugan ito na ikaw ay pinili ng Diyos. Dahil dito, ang Church of Divine Light ay tiyak na susubok ang kunin si Takumi upang pilitin siyang magtrabaho para sa kanila. Malaki ang kita ng simbahan mula sa pagmonopolyo ng purification magic, kaya't duda si Peck na matutuwa sila kapag nalaman nilang nagagawa ni Takumi na gawing mura at accessible ang purification gamit ang kanyang modern toilets. Ngunit may ideya na si Peck kung paano iwasan ang simbahan, kaya't sinabi niya kay Takumi na huwag muna itong alalahanin. Ang pinakamahalagang bagay ay siguraduhing hindi malalaman ng simbahan ang tungkol sa kanyang light magic. Kaya't iginiit ni Peck na ang pagkuha ng alipin ang pinakamahusay na opsyon para kay Takumi. Gayunpaman, mariing tinutulan ni Takumi ang ideya ng pagkaalipin at sinabi niyang gagawin na lang niya ang lahat ng trabaho mag-isa. Habang nag-uusap, biglang kumislap ang guild guard ni Takumi.
Nang tingnan niya ito, lumabas ang isang mensahe na nagsasaad na kailangan niyang kumpletuhin ang isang verification quest upang mapanatili ang kanyang status bilang isang adventurer. Napagtanto ni Takumi na wala siyang oras upang gawin ang lahat ng trabaho sa paggawa ng toilets, kaya't napilitan siyang sumang-ayon sa mungkahi ni Peck. Dinala siya ni Peck sa Moin Trading Company, na kilala bilang ang pinaka-ethical na tagapangalakal ng alipin sa lugar. Habang nakikipag-usap si Peck sa may-ari upang makuha ang pinakamagandang alok para kay Takumi, nagtungo si Takumi sa hardin ng kumpanya dahil maganda ang tanawin doon. Doon niya nakita ang isang napakagandang babaeng elf na nakaupo sa terrace. Ngunit sa sandaling makita siya ng elf, sinigawan siya nito na umalis. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Peck si Takumi sa may-ari ng kumpanya, si Muan, at sinabi niyang interesado si Takumi na bumili ng alipin, bagamat hindi siya masaya sa ideya. Tinanong ni Muan si Takumi kung bakit siya nag-aalangan tungkol dito. Ipinaliwanag ni Takumi na sa kanyang lupain, matagal nang ipinagbawal ang pagbili at pagbebenta ng tao, kaya't hindi komportable para sa kanya ang ideya. Naunawaan ni Muan ang kanyang mga alalahanin, ngunit tiniyak niya kay Takumi na sa bansang ito, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga alipin ay protektado sa ilang antas. Ipinaliwanag niya ang sistema, ang may-ari ay nangangakong igagalang ang pangunahing karapatan ng alipin, tulad ng pagbibigay ng pagkain, damit, at tirahan. Sa kabilang banda, ang alipin ay nangangakong tuparin ang kanilang mga tungkulin na malinaw na nakasaad sa kontrata. Bukod dito, sinabi ni Muan na ang kontrata ay may probisyon na pumipigil sa alinmang panig, may-ari o alipin, na magdulot ng nakamamatay na pinsala sa isa't isa. Nalugod si Takumi nang malaman ito, dahil parang karaniwang trabaho lang ito na may mga patakaran. Ipinaliwanag pa ni Muan na may iba't ibang uri ng slave contracts. Ang mga tao na naging alipin dahil sa utang ay nagtatrabaho hanggang mabayaran nila ang kanilang pagkakautang. Ang iba namang kontrata ay permanente, kadalasang ibinibigay sa mga kriminal o mga taong bihag sa digmaan bilang alternatibo sa kamatayan. Gayunpaman, karamihan sa mga slave contracts ay nagmumula sa mga taong ilegal na pinilit ng mga bandits na maging alipin. Sa opinyon ni Peck, ang pinakaangkop na alipin para kay Takumi ay isang war slave, dahil hindi sila maaaring palayain ng walang pahintulot ng kanilang master. Bagamat maaaring ayusin iyon ni Muan, tinanong niya kung bakit kailangang tiyakin na hindi kailanman makakaalis ang alipin. Sinimulang ipaliwanag ni Peck kung gaano kahusay si Takumi sa paggawa ng mga bagay at kung paano niya nais na protektahan ang kanyang mga lihim, ngunit nais ni Muan marinig ang paliwanag mula kay Takumi mismo. Ipinaliwanag ni Takumi na bilang isang producer, nais niyang mag-focus sa kanyang trabaho hanggat maaari. Ngunit mahirap gawin iyon dahil kailangan din niyang tuparin ang mga quests mula sa Adventurers Guild. Dahil siya ay nakatira sa isang mansion, kailangan niya ng isang tao na makakatulong sa pamamahala nito habang siya ay abala sa trabaho. Dahil sa kanyang mga partikular na kakayahan, nais niyang tiyakin na hindi maaaring ibunyag ng alipin ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. Dagdag pa, dahil siya rin mismo ang nangongolekta ng mga materyales para sa kanyang trabaho habang isinasagawa ang mga quests, kailangan niya ng alipin na marunong lumaban upang hindi sila mapahamak habang kasama niya. Napagtanto ni Muan na walang masamang intensyon si Takumi, ngunit hindi siya papayag na pilitin ang isang alipin na magtrabaho bilang tagapamahala ng bahay at mandirigma ng sabay. Sinabi niya na handa lamang siyang makipagtrabaho kay Takumi kung papayag siyang bumili ng dalawang magkaibang alipin. Sa ganitong kaso, sinabi ni Muan na may kilala siyang perpektong akma bilang tagapamahala ng bahay ni Takumi. Tinawag niya si Maria upang pumasok sa silid. Si Maria ay napilitang maging alipin noong bata pa siya at sinanay sa pagbabasa, pagsusulat, matematika, at pangkalahatang gawaing bahay, kaya't siya ay angkop sa trabaho. Sinabi ni Maria na kaya niyang gawin ang lahat ng gawaing bahay sa isang mansyon ng mag-isa. Labis itong ikinatuwa ni Takumi, ngunit napansin ni Maria na tila malalim ang iniisip niya. Tinanong niya si Takumi kung may problema, ipinaliwanag ni Takumi na nalilito lang siya kung bakit wala pang bumibili kay Maria, gayong napakaganda at napakahusay niya. Napahiya si Maria sa sinabi ni Takumi na, cute, siya. Agad namang humingi ng paumanhin si Takumi, dahil baka hindi iyon angkop na sabihin. Nag-relax si Maria at sinabing kaya lang niyang gawin ang mga gawaing bahay na nakasaad sa kontrata at wala nang iba pa. Sinabi ni Takumi na ayos lang iyon dahil iyon lang naman ang kailangan niya. Ngunit iginiit ni Maria na nais niyang gawing malinaw na wala siyang gagawin na labas sa kontrata. Hindi maunawaan ni Takumi kung bakit ito pinapanto ng husto ni Maria, dahil malinaw namang ipinaliwanag ni Muan kung paano gumagana ang mga kontrata. Ngunit bigla na lang sinabi ni Maria na hindi siya maaaring matulog kasama si Takumi. Parehong napahiya si Takumi at Maria, ngunit siniguro ni Takumi kay Maria na talagang gusto lang niya siya bilang isang tagapamahala ng bahay,
hindi bilang isang meat keeper. Pagkatapos nito, tinanong ni Takumi si Maria kung nais pa rin ba niyang magpatuloy sa kontrata, at sinabi ni Maria na masaya siyang magtrabaho para sa kanya. Nang maayos na ang lahat, sinabi ni Muan na sisimulan na niya ang paggawa ng kontrata para kay Maria. Gayunpaman, pagdating sa battle servant, sinabi niya na sa kasamaang palad ay wala siyang kilalang akma sa hinihingi ni Takumi. Narinig ito ni Maria at agad siyang tumutol, sinasabing naroroon pa rin si Sofia, ngunit hindi natuwa si Muan na tinawag siyang sinungaling. Sinabi niya kay Maria na bumalik sa kanyang silid at simulan na ang pag-iimpake. Pagkaalis ni Maria, tinanong ni Takumi si Muan kung totoo ang sinabi ni Maria. Inamin ni Muan na may battle slave sa gusali, ngunit hindi niya inisip na magiging angkop si Sofia para kay Takumi dahil marami itong problema. Gusto na sanang tapusin ni Muan ang usapan, ngunit naging interesado si Takumi kay Sofia, kaya't hiniling niyang makita ito. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag si Muan at dinala si Takumi sa silid ni Sofia. Pagdating nila, nagulat si Sofia na makita si Takumi, ang binata na nakita niya kanina sa hardin. Ipinaliwanag ni Muan ang kasaysayan ni Sofia, siya ay naging bihag ng digmaan sa pagitan ng Kingdom of Triara at Kingdom of Yuger, na isang bansa ng mga elves. Bagamat nangyari ito mahigit 50 taon na ang nakalipas, nabigla si Takumi na malaman na higit 50 taong gulang na si Sofia. Ipinaliwanag ni Muan na natural na mahaba ang buhay ng mga elves. Si Sofia ay hindi nagkaroon ng kontrata kaninuman dahil sa kanyang mga kapansanan, may malaking peklat siya sa kanyang tainga, ang kanyang kanang kamay at kaliwang binti ay limitado ang galaw, at nawala ang kakayahan niyang gumamit ng elemental magic, na siyang pinakakilala sa mga elves. Dahil dito, iniisip ni Muan na imposibleng makatulong si Sofia kay Takumi sa mga misyon nito. Ngunit gusto ni Takumi na makita ito para sa sarili, kaya humiling siya ng kaunting oras upang makausap si Sofia ng pribado. Pagkaalis ni Muan, hinawakan ni Takumi ang mukha ni Sofia at tumingin sa kanyang mga mata. Bagamat ayaw niyang gamitin ang appraisal ng walang pahintulot, kailangan niyang malaman ang tunay na kalagayan ni Sofia. Nang tingnan niya ang status screen nito, laking gulat niya na napakataas ng stats ni Sofia. Limitado ang kanyang kakayahan dahil sa mga kapansanan at mayroon siyang curse, ngunit kung maayos iyon ni Takumi, magiging perpektong kasama siya sa labanan. Bumalik si Muan at tinanong si Takumi kung nakapagdesisyon na siya. Sinabi ni Takumi na nais niyang kunin si Sofia, hindi makapaniwala si Sofia at ipinaalala ang lahat ng kanyang mga kakulangan. Ngunit sinabi ni Takumi na aayusin niya ang lahat ng iyon, kaya hindi ito magiging problema. Natuwa si Muan sa kumpiyansa ni Takumi kaya pumayag siya na ilagay si Sofia sa kanyang pangangalaga. Ilang minuto ang lumipas, natapos na ni Muan ang kontrata. Ang huling hakbang ay ang pagpapatibay nito, ginamit ni Muan ang mahika upang atali sila sa mga tuntunin ng kontrata, at sa sandaling natapos, opisyal nang naging mga alipin ni Takumi sina Maria at Sofia. Parehong nagpasalamat sina Maria at Sofia kay Takumi at nangakong magtratrabaho ng mabuti upang mapunan ang kanyang mga inaasahan. Pagbalik nila sa mansion ni Takumi, biglang tumalon si Maple mula sa loob ng bahay, sabik na salubungin siya. Nag-alala sina Maria at Sofia para sa kaligtasan ni Takumi, kaya't handa nang umatake si Sofia kay Maple. Ngunit agad siyang pinigilan ni Takumi at ipinaliwanag na si Maple ay ang kanyang alagang killer spider. Bagamat kakaiba ito para sa dalawa, nagpasya silang tanggapin ito bilang normal. Ipinakita ni Takumi ang kanilang mga kwarto, sinabi niya na si Sofia ang gagamit sa isang silid at si Maria ang sa katabing kwarto. Hindi makapaniwala ang dalawa na bibigyan sila ng sarili nilang mga silid, ngunit sinabi ni Takumi na hindi naman niya ginagamit ang mga ito, kaya't mas mabuting may makinabang. Ipinakita rin ni Takumi ang malaking paliguan sa mansion. Sinabi niya na kapag tapos na silang mag-ayos ng kanilang gamit, maaari nilang gamitin ang paliguan kahit kailan nila gusto. Lubos itong ikinatuwa ni Maria, lalo na ang ideya ng ganitong kaginhawahan. Habang naliligo sina Sofia at Maria, nagkwento si Maria kung gaano siya kasaya na binili rin ni Takumi si Sofia. Sa totoo lang, inakala niya na hindi kailanman papayagan ni Muan na umalis si Sofia, dahil sa loob ng mahigit 50 taon, kahit gaano kalaki ang alok ng iba, palaging tinatanggihan ni Muan ang sino mang gustong bumili kay Sofia. Kaya't para ibenta siya kay Takumi, malamang ay nakita ni Muan ang kabutihan sa kanya. Inamin ni Sofia na mabait si Takumi, ngunit nagdududa pa rin siya dahil kaunti pa lamang ang alam nila tungkol sa kanya. Habang ginagawa ang kontrata para sa pagbebenta, natanong ni Sofia ang file ni Takumi. Napansin niya na karamihan sa mga detalye, tulad ng lugar ng kapanganakan o angkan, ay walang laman. Kung itinatago niya ang impormasyong iyon, malamang ay may bagay siyang ikinukubli. Pagkatapos nilang maligo, nagtungo sila sa labas at laking gulat nila nang makita nilang nakahanda na ang hapunan na inihanda ni Takumi.
Si Maria ay lubos na nadismaya, dahil ang gawaing bahay ay trabaho niya, at pakiramdam niya ay parang wala siyang silbi kung gagawin ni Takumi ang lahat. Ipinaliwanag ni Takumi na gusto lang niyang gawing mas madali ang unang araw ni Maria, ngunit kung ikakagan ng loob niya, hahayaan niya siyang gawin ang lahat ng gawain sa bahay mula ngayon. Inanyayahan sila ni Takumi na umupo para sabay-sabay silang maghapunan, ngunit nag-alinlangan si Sofia, dahil hindi karaniwang kumakain ang mga tagapaglingkod sa parehong mesa ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Takumi na hindi siya naniniwala sa ganoong tradisyon at mas gusto niyang tratuhin sila bilang mga kaibigan. Dagdag pa rito, sinabi niyang hindi rin niya gusto na tawagin siyang Master, kaya't hiniling niyang tawagin na lang siya sa pangalan. Pumayag si Maria, ngunit si Sofia ay nagtanong kung utos iyon. Sinabi ni Takumi na hindi niya pipilitin kung hindi komportable si Sofia. Kinabukasan, nagtungo si Takumi sa Pex Trading Company upang kunin ang isang package na in-order niya. Ipinaalala ni Peck na maingat itong dalhin pa uwi dahil maislan ang laman nito. Sa paglalakad pa uwi, napansin ni Takumi ang isang simbahan, kaya pumasok siya at lumuhod upang magdasal kay Nolan. Nagpasalamat siya para sa mga kakayahang ibinigay nito, ngunit may nais siyang itanong. Natutunan niya na ang Holy Empire of Sidonia ang kumokontrol sa relihiyosong doktrina sa mundo, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit galit si Nolan sa kanila. Biglang narinig ni Takumi ang boses ni Nolan at nakita niya itong nakatayo sa harap niya. Nagulat siya, ngunit ipinaliwanag ni Nolan na narinig niya ang panalangin ni Takumi kaya't dinala niya ito upang sagutin ang kanyang tanong. Ipinahayag ni Nolan na hindi niya gusto ang Sidonia dahil hindi nila sinusunod ang kanyang kalooban. May dalawang relihiyon sa mundo, ang Church of Creation, na sumasamba kay Nolan, at ang Church of Divine Light, na gumagawa ng gusto nito. Ang Sidonian Empire ay nagdaos ng maraming crusades upang ipalaganap ang relihiyon nila sa marahas na paraan. Habang nangyayari ito, pinili ni Nolan na hindi makialam dahil ayaw niyang sumali sa mga alitan ng tao. Sinabi ni Takumi na maling desisyon iyon, dahil ang dahilan kung bakit nagawa ng Sidonia ang summon ng spell ay dahil huli na ng kumilos si Nolan. Bagamat aminado si Nolan sa pagkakamali niya, ipinaliwanag niya na binigyan niya si Takumi ng mga basbas upang makabawi. Gayunpaman, binanggit niya na ang kanyang unusually great luck ay mawawala rin. Ginawa lang niya iyon upang bigyan si Takumi ng beginner's tutorial. Sa hinaharap, kakaharap si Takumi ng mga tao na may masasamang intensyon, kaya't ang resulta ng kanyang mga aksyon ay nakasalalay na sa kanya. Pag-uwi ni Takumi, nadapa siya sa sobrang excited ni Maple na salubungin siya. Nang subukan ni Sofia na tulungan siyang buhatin ang package, agad niya itong inilagay sa item box upang hindi ito mahawakan. Nagtungo si Takumi sa kanyang workshop upang magtrabaho, ngunit sumunod si Sofia dahil napansin niyang ang package ay nakabalot ng high-grade magical wrapping paper, na karaniwang ginagamit para sa mga mapanganib na bagay. Sa workshop, nasaksihan ni Sofia na dinidip ni Takumi ang kutsilyo sa lason at sinasaksak ang sarili. Bagamat agad niyang pinagaling ang sarili gamit ang healing magic, mukhang baliw ang dating nito. Nang bigla niyang mabanggit ang pangalan ni Maria, inakala ni Sofia na may balak siyang masama kaya't sinubukan niya itong atakehin. Ngunit sa sobrang pagod, bumagsak siya sa ibabaw ni Takumi. Sinuri ni Takumi ang kalagayan ni Sofia gamit ang appraisal at nalaman niyang siya ay sobrang pagod dahil sa sumpa. Matapos ang malaking pagsisikap, nagamit ni Takumi ang kanyang light magic upang maalis ang sumpa at tuluyang pagalingin si Sofia. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Sofia at nakita niya si Maria. Binalaan niya ito na tumakas dahil sa nakita niya, sigurado siyang isang absolute lunatic, si Takumi. Hindi alam ni Maria kung ano ang pinagsasabi ni Sofia, ngunit naniniwala siyang mabuti talaga si Takumi, higit pa kaysa dati. Ipinakita ni Maria kay Sofia ang isang salamin upang ipakita kung ano ang ginawa ni Takumi para sa kanya. Laking gulat ni Sofia nang makita niyang gumaling na ang kanyang katawan at bumalik na rin ang kanyang magic. Agad siyang lumabas upang kausapin si Takumi tungkol dito. Kinumpirma naman ni Takumi na tuluyan niyang naalis ang curse ni Sofia. Ipinaliwanag niya na kinailangan niya ng matinding sakripisyo at pagsisikap upang ma-level up ang kanyang skill, pero sinabi rin niya kay Sofia na hindi na niya kailangang mag-alala, dahil ipinangako na niya na pagagalingin siya. Napagtanto ni Sofia na lubos niyang hinusgahan ng mali si Takumi, kaya't lumuhad siya at nangakong magsisilbi kay Takumi habang buhay bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta si Takumi sa library upang maghanap ng impormasyon tungkol sa alchemy. Ngunit laking gulat niya nang madiskubre na ang buong library ay may 4 na libro lamang tungkol sa alchemy. Nalilito si Takumi at iniisip kung bakit hindi sikat ang alchemy, gayong napakasimple lang naman itong intindihin. Sa katotohanan, hindi talaga ito ganoon kadali, lahat ng mga tekstong tungkol sa alchemy ay nakasulat sa sinaunang wika ng mundong ito.
Ang tanging dahilan kung bakit nauunawaan ni Takumi ang nakasulat dito ay dahil sa biyayang ibinigay ni Nolan sa kanya, isang pagpapala na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang bawat wika sa mundong ito. Sa bandang hapon, natapos ni Takumi, Maria, at Sofia ang paggawa ng maraming toilets. Bagamat marami pa silang kailangang tapusin, nakikita nilang umuusad na ng maayos ang kanilang proyekto. Iniisip ni Takumi na makakapagpahinga na siya sa paggawa ng toilet sa ngayon, dahil hindi na muna siya gagawa ng mga ito sa susunod na mga araw. Tinanong ni Maria si Takumi kung ano ang plano nito, at sumagot si Takumi na balak niyang maglakbay sa malapit na hinaharap. Partikular niyang nais maghanap ng mga bagong alchemy ingredients, at habang ginagawa ito, gusto rin niyang makita ang mga natatanging tanawin ng mundong ito at mag-explore ng ilang mga ruins sa daan. Nakaplano na rin siyang isama si Sofia bilang kanyang bodyguard, kaya kailangan niyang hilingin kay Maria na manatili sa mansion upang mag-alaga nito habang siya ay wala. Gayunpaman, hindi natuwa si Maria sa ideyang iyon, nagtanong siya kay Takumi kung maaari ba siyang sumama sa paglalakbay, ngunit sinabi ni Takumi na hindi iyon magandang ideya dahil tiyak na magiging mapanganib ang biyahe. Bukod dito, ang pangunahing dahilan kung bakit niya inupahan si Maria ay upang mag-alaga ng mansion, kaya mawawala ang layunin kung isasama niya ito. Naiintindihan ni Maria ang punto ni Takumi, ngunit ang ideya na maiiwang mag-isa sa mansion ay nagpapalungkot sa kanya, kaya nakiusap siya kay Takumi na pag-isipang muli ang desisyon. Naramdaman ni Takumi ang guilt sa pag-iwan kay Maria ng mag-isa, ngunit bago siya gumawa ng desisyon, may kailangan muna siyang suriin. Hinawakan niya ang mukha ni Maria at ginamit ang appraisal upang tingnan ang kanyang mga stats. Sa kanyang gulat, lumabas na medyo stacked si Maria. Hindi naman siya overpowered, ngunit sapat ang kakayahan niya upang ipagtanggol ang sarili sa laban. Dahil dito, pumayag si Takumi na isama si Maria sa paglalakbay, basta't sigurado siya na kaya niya ang hamon. Sinabi ni Sofia na handa siyang turuan si Maria kung paano gumamit ng magic at lumaban upang maging handa ito sa anumang banta. Gustong-gusto ni Takumi ang ideyang iyon, kaya hiniling niya kay Sofia na sanayin silang dalawa, siya at si Maria. Dahil napagdesisyonang sasama si Maria sa expedition, naisip ni Takumi na panahon na upang magsimula ng paggawa ng kagamitan para sa kanilang lahat. Bilang panimula, tinanong niya si Sofia kung anong uri ng sandata ang gusto niya. Walang alinlangan, nagsimulang maglista si Sofia ng buong arsenal ng mga sandata na gusto niya, na hindi nakakagulat dahil isa siyang bihasang mandirigma. Si Maria, sa kabilang banda, ay walang gaanong kaalaman tungkol sa mga sandata, ngunit nagkaroon siya ng kaunting pagsasanay sa paggamit ng maikling espada mula kay Mulan. Kaya sinabi niya kay Takumi na sapat na para sa kanya ang isang pares ng battle knives. Gayunpaman, itinuro ni Sofia na ang pagkakaroon lamang ng battle knives ay maglalagay kay Maria sa alanganin pagdating sa abot ng laban, kaya iminungkahi niyang kumuha rin si Maria ng spear. Hindi marunong gumamit ng spear si Maria, kaya inalok ni Sofia na bigyan siya ng mabilis na pagsasanay upang maipakita ang mga pangunahing kaalaman. Habang abala ang dalawa sa pagsasanay, sinimulan na ni Takumi ang paggawa ng mga sandata. Hindi nagtagal at natapos niya ang lahat ng mga talem, ngunit naubos ang malaking bahagi ng kanyang mana sa proseso. Kaya napilitan siyang uminom ng mana potion upang muling makabawi bago ituloy ang trabaho. Ang huling hakbang para sa mga talem ay ang pagbibigay ng attack at auto-repair enchantments upang hindi niya kailangang magsagawa ng madalas na maintenance. Nang matapos na ito, tuluyan nang natapos ang mga talem, kaya tumuloy na si Takumi sa paggawa ng mga hawakan. Dahil humiling si Maria ng battle knives, kailangan din niya ng sheath para dito. Bagamat isang tunay na ginoo si Takumi, hindi niya maiwasang maging isang lalaki ng kultura. Ang pag-iisip sa makakapal na hita ni Maria na may suot na mga kutsilyo ay halos nagpahimatay sa kanya. Sa pagpapatuloy, ang susunod niyang kailangang gawin ay ang armor para sa mga babae. Sa halip na diretsyong tanungin ang mga ito upang sukatin ang kanilang mga katawan, may mas matalinong ideya si Takumi. Binuksan niya ang kanyang item box at kinuha ang dalawang life-size dolls ni Maria at Sofia na ginawa na niya gamit ang kanyang appraisal X skill, pero huwag nang tanungin kung bakit niya ginawa ang mga ito. Pagdating sa disenyo ng armor, plano ni Takumi na gamitin ang maple silk at ang balat ng armored boar na nakuha niya. Dahil hindi pa siya nakagawa ng armor para sa iba noon, napagpasyahan niyang hayaang tumakbo ang imahinasyon niya at subukan ang lahat ng outfit fantasies gamit ang mga dolls. Pagkatapos ng ilang araw ng pagdidisenyo at muling pag-aayos, sa wakas ay inabot na ni Takumi ang armor kina Maria at Sofia, at bagay na bagay ito sa kanila.
Tinanong niya kung nagustuhan nila ang armor, at pareho silang nagulat kung gaano kahusay ang pagkakasuot nito sa kabila ng hindi siya humingi ng sukat mula sa kanila. Parang mayroon siyang mga eksaktong kopya nila na pinagpraktisan niya, pero syempre, iyon ay isang baliw na ideya, hindi ba? Agad na binago ni Takumi ang usapan bago pa sila maghinala, at tinanong kung ano ang masasabi nila tungkol sa mga sandatang ginawa niya para sa kanila. Kinuha ni Sofia ang espada na ginawa ni Takumi at sinabi niyang perpekto ang pakiramdam nito. Ganon din si Maria habang sinusubukan ang kanyang battle knives, at lubos siyang nagpapasalamat sa mga kagamitan na ginawa ni Takumi para sa kanya. May isa pang bagay na ginawa ni Takumi para sa kanila, kaya kinuha niya ang ilang rings mula sa kanyang bag at sinabi na makakatulong ang mga ito sa kanilang magic casting. Tinanggap ni na Sofia at Maria ang mga singsing, ngunit sinabi nilang medyo nahihiya sila dahil baka naging sobrang abala si Takumi sa paggawa nito. Ipinaliwanag ni Takumi na nakakapagod nga ang proseso, pero nakatulong ito upang mapa-level up niya ang kanyang ice at lightning magic, kaya sulit naman ang hirap. Matapos subukan ang lahat ng kagamitan, nagtungo ang tatlo sa guild dahil kailangan ni Takumi na irehistro sina Maria at Sofia bilang mga adventurers. Dahil unang beses nilang magparehistro, binigyan sina Maria at Sofia ng H rank. Habang naroon si Takumi, pinaalala sa kanya ng receptionist na kailangan niyang kumpletuhin kahit isang quest upang mapanatili ang kanyang status bilang isang adventurer. Kaya't pumunta si Takumi sa novice board upang maghanap ng mga angkop na quests. Umaasa siyang makapili ng H o G rank quest upang hindi masyadong mahirap ang trabaho, ngunit iminungkahi ni Sofia na mas mabuti kung pipili siya ng mas mataas na difficulty quest upang mabilis siyang makapagtaas ng ranggo. Habang abala si Takumi sa paghahanap, may ilang mga bastos na lalaki na narinig ang usapan at nilate siya dahil siya ay isang H rank. Pinilit nilang takutin si Takumi, iniisip na mapapatakbo nila ito at may iwan sina Maria at Sofia para sa kanilang kalokohan. Sinabi nilang sila ay mga D-rank, at imposibleng makayanan ni Takumi ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Wala rin daw silang problema sa pambubugbog ng kung sino mang random na tao para lang sa katuwaan. Galit na galit si Maria at muntik nang sumugod upang bigyan ng leksyon ang mga lalaking iyon, ngunit pinigilan siya ni Takumi. Sinabi niyang siya na ang bahala, bagamat takot na takot siya, alam niyang hindi niya maaaring balewalain ang pambabastos na ginawa ng mga ito hindi lang sa kanya kundi lalo na sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya maaaring umatras, na insulto ang mga D-rank adventurers sa lakas ng loob ng isang H-rank noob kagaya ni Takumi na akala nila ay kaya silang labanan. Ang lalaking may malaking tiyan ay sumubok suntukin si Takumi gamit ang lahat ng kanyang lakas, at hinayaan lang ito ni Takumi na mangyari. Ngunit ang nagdusa sa huli ay ang D-ranked adventurer, dahil nabali ang kanyang kamay sa stunt na iyon. Bigla namang dumating ang guildmaster, si Barak, na mukhang galit na galit at nagtanong kung ano ang nangyari dahil mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng guild. Sa una, inakala ni Barak na si Takumi ang may kasalanan sa gulo, lalo't si Takumi ay walang gallows habang ang isa naman ay may bali sa braso. Pero mabilis na ipinaliwanag ni Maria na wala namang kasalanan si Takumi. Sinang-ayunan din ito ng receptionist, na nagsabi na ang tanging ginawa ni Takumi ay tanggapin ang suntok sa kanyang mukha. Gayunpaman, nais pa rin ng guildmaster na alamin ang buong katotohanan. Pinataboy muna niya ang lalaking may malaking tiyan, at inimbitahan si Takumi at ang kanyang grupo sa kanyang opisina para magtanong. Sa tingin ni Barak, malinaw na depensa lang ang ginawa ni Takumi, ngunit gusto niyang malaman kung paano niya iyon nagawa. Medyo hindi komportable si Takumi na ibunyag ang personal na impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, pero tiniyak ng guildmaster na mananatiling kumpidensyal ang lahat. Sa puntong iyon, ipinaliwanag ni Takumi na noong sinusubukan siyang suntukin ng lalaki, mabilis niyang binuksan ang kanyang item box at kumuha ng uling. Ginamit niya ang uling upang balutan ang kanyang itaas na katawan para sa depensa, at pagkatapos ay synthesize ito sa diamond, kaya't nang tumama ang suntok, nabasag ang kamay ng lalaki habang si Takumi naman ay walang gasgas. Habang pinag-uusapan nila ito, iminungkahi ng guildmaster na i-promote si Takumi sa D-rank. Malinaw na may kakayahan si Takumi para dito, at kung tataas ang kanyang ranggo, hindi na siya basta-basta gagalawin ng mga walang modo na tulad ng nakaraang lalaki. Gayunpaman, pakiramdam ni Takumi na hindi tama na automatikong ma-promote siya. Kaya't iminungkahi ni Sofia na subukan nilang kumpletuhin ang ilang mahihirap na quests upang mapatunayan ang kanilang kakayahan. Pumayag naman si Takumi sa ideya, ang kanilang bagong misyon ay ang exterminating goblins and kobolds at mangolekta ng merle herbs.
Pumunta sila sa kagubatan upang simulan ang kanilang gawain. Si Maple, ang kanilang scout, ay nagbigay babala na may paparating na grupo ng 4 na goblins. Si Sofia ang unang sumugod at tinapos ang 2 goblins sa isang mabilis na atake. Ang natitirang 2 naman ay natapilok sa bitag na nilagay ni Maple. Nang bumagsak ang mga ito, mabilis silang tinapos ni Maria at Takumi sa pamamagitan ng pagtusok sa kanilang mga leeg. Natutuwa si Takumi sa maayos nilang koordinasyon laban sa mga halimaw, pero napansin niyang napakaraming halimaw ang kanilang nakakasagupa. Nakapatay na sila ng halos 100 goblins at kobolds, kaya't sinabi ni Sofia na maaaring may monster encampment malapit doon. Kung totoo ito, posibleng mayroon din dong Goblin General. Ang Goblin General ay isang C-rank monster na karaniwang nangangailangan ng 5 D-rank parties upang talunin. Gayunpaman, dahil sa spirit magic ni Sofia, earth magic ni Maria, at elemental magic ni Takumi, naniniwala si Sofia na kaya nilang talunin ito. Bagamat kinakabahan si Takumi sa ganitong malaking hamon, pumayag siya dahil sa kumpiyansa ni Maria at Sofia. Bukod pa rito, nasa tabi nila si Maple bilang suporta. Ngunit bigla namang sinabi ni Maple kay Takumi na malapit na siyang mag-evolve, kaya't hindi na siya makakalaban. Nauunawaan ni Takumi ang sitwasyon ni Maple, kaya binuksan niya ang isang pocket dimension upang makapagpahinga ito sa loob. Ngunit tulad mo, maraming tanong sina Sofia at Maria, paano at kailan natutunan ni Takumi na lumikha ng pocket dimension. Binaliwala lang ito ni Takumi, na para bang normal lang iyon, at sinabi niyang isa lang ito sa kanyang mga kakayahan. Ngunit ang mas mahalaga, ipinaalala niya sa grupo na dahil hindi na makakasuporta si Maple, kakailanganin nilang mag-ingat at magtrabaho ng mas maayos. Nang makarating sila sa Goblin Camp, sinuri muna nila ang lugar. Napansin ni Sofia na mayroong humigit kumulang 400 goblins sa kampo. Tanong ni Takumi, kailangan ba talaga nating labanan lahat ng ito? Normal na oo ang sagot, pero napansin din ni Sofia na walang tao sa paligid, kaya't malaya silang gamitin ang kanilang pinakamalalakas na magic spells upang sirain ang kampo. Sabay-sabay nilang inihanda ang kanilang pinakamalalakas na attack spells, at sa isang iglap, winasak nila ang buong Goblin Camp gamit ang malalakas na pagsabog ng magic. Sa wakas, halos lahat ng goblin ay napatay, ang natira na lang ay ang Goblin General at ilang Goblin Knights. Sinabi ni Sofia na siya na ang bahala sa mga Goblin Knights, kaya naiwan kay Takumi ang Goblin General. Sa halip na harapin ito gamit ang kanyang sibat, ginamit ni Takumi ang apoy upang sunugin ito hanggang sa matalo. Matapos tiyaking patay na ang lahat ng goblin, kinuha nila ang lahat ng magic stones at bumalik sa guild. Sobrang pagod na ang tatlo matapos ang lahat ng trabaho, pero labis silang natuwa sa kanilang tagumpay. Hindi makapaniwala ang receptionist na natapos nila ang quest at napatumba pa ang isang Goblin General sa loob lamang ng kalahating araw. Pinatawag sila ni Barak, ang Guildmaster, upang mag-usap. Bagamat humanga siya sa kanilang nagawa, galit din siya sa kawalang ingat ng grupo sa pagtanggap ng ganoong mapanganib na hamon. Ngunit bago pa niya sila sermonen, biglang bumukas ang pocket dimension at lumabas si Maple, na ngayon ay evolved na bilang isang ariing. Natuwa ang lahat na makita ang bagong anyo ni Maple, at napagpasyahan na lang ni Barak na palampasin ang lahat ng nangyari, dahil malinaw na hindi ordinaryo ang grupo ni Takumi. Pagbalik sa mansion, tinanong ni Maria si Takumi kung mayroon siyang ekstrang tela dahil gusto niyang gumawa ng underwear para sa sarili at kay Sofia. Ngunit may mas magandang ideya si Takumi para sa design, kaya inalok niyang siya na ang gagawa nito. Bigla namang lumabas muli si Maple mula sa pocket dimension at sinabing naroon si Papak upang kausapin si Takumi. Nalaman ni Takumi mula kay Papak na gusto siyang makausap ng Lord of Bolton, si Marcus Godwin. Bagamat nais niyang iwasan ang pagkikita, wala siyang magawa kundi sumunod. Nang dumating siya sa kastilyo ni Godwin, mabuti na lang at mabait ito. Una pa lang ay pinasalamatan na si Takumi para sa mga toilets na ginawa niya, na labis na nakatulong sa sanitation ng bayan. Pinasalamatan din siya nito sa pagbuwag sa Goblin Encampment, na maaring naging malaking problema kung hinayaan lang. Pero binalaan siya ni Godwin na mag-ingat, dahil tiyak na magpapadala ng tao ang stone niya upang harapin siya balang araw. Pagkalipas ng ilang araw, natapos din sa wakas ni Takumi ang paggawa ng underwear para kina Sofia at Maria. Napakahirap nito, at kitang-kita sa kanyang hitsura na ubos na ang kanyang enerhiya. Labis namang natuwa sina Maria at Sofia sa disenyo, at sinabing gustong-gusto nila ito. Nang wala sa sarili,
Tinanong ni Takumi kung gusto nilang subukan ito agad upang makita kung tama ang sukat, ngunit agad niyang napagtanto ang hindi kanais-nais na kahulugan ng kanyang sinabi at mabilis na tumakbo palabas ng silid dahil sa kahihiyan. Samantala, medyo nadismaya sina Maria at Sofia, dahil handa naman talaga silang subukan ito kung nagpaiwan si Takumi, dahil kailangan ni Takumi na magpalamig, napagdesisyonan niyang ang susunod niyang proyekto ay ang paggawa ng refrigerators. Matapos ito, ipinaliwanag niya sa mga babae na ang fridges ay gagamitin upang panatilihing malamig ang pagkain para hindi ito masira. Labis silang nasabik nang maramdaman nila ang malamig na hangin na nagmumula rito. Upang malikha ang fridges, synthesize ni Takumi ang iron, chromium, at nickel upang makabuo ng stainless steel. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isang mahiwagang aparato na may kulang magic. Sa kasamaang palad, hindi kayang patakbuhin ng fridge niya ang halo. Pero kahit ganoon, labis pa rin ang pasasalamat ni Maria kay Takumi dahil sa wakas, makakapagluto na siya gamit ang mga fresh ingredients kahit kailan niya gusto. Balak ni Takumi na ibigay ang isa sa mga fridges kay Maria, habang ang dalawa pa ay ipadadala niya sa patch upang may benta. Kapag natapos na ito, plano niyang lumipat sa kanyang susunod na proyekto. Tinanong siya ni Sofia kung gagawa na naman siya ng bagong bagay, ngunit sa totoo lang, iniisip ni Takumi na gumawa ng ilang adjustment sa kanilang kagamitan. May ilang bagay siyang nais i-tweak mula pa noong nakipaglaban sila sa napakaraming goblins, lalo na't malapit na naman silang maglakbay. Gusto ni Takumi na maging pinakamahusay ang kanilang kagamitan, kaya't nais niyang gumawa ng isang set gamit ang mithril at adamantite. Pumunta si Takumi sa guild upang tanungin si Hans kung mayroong mga blacksmiths na marunong magtrabaho gamit ang adamantite at mithril. Gayunpaman, napakabihira ng mga metal na ito, kaya kakaunti lamang ang may kakayahang gawin ito. Ayon kay Hans, kung may makakagawa nito, marahil ay ang mga dwarves mula sa Namel. Ngunit napakalayo ng lugar na iyon, kaya hindi makakapunta roon si Takumi. Sa huli, tinanggap ni Takumi na wala siyang makikitang angkop na blacksmith sa kasalukuyan. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Hans sa kanya ang tungkol sa isang lungsod na tinatawag na Chor, malapit sa Kingdom of Barula. Kung pupunta siya roon, maaari siyang makahanap ng mithril at adamantite. Gayunpaman, maaaring mahirapan siyang makapasok dahil tanging mga miyembro lamang ng Blacksmith Guild ang pinapayagang pumasok sa mga minahan. Sa kabutihang palad, may alam si Hans na isang mabisang paraan upang malampasan ang patakaran. Hypothetically, kung sakaling Takumi ay tatanggap ng isang quest upang exterminate ang mga halimaw na lumalabas sa minahan, at kung sakaling, aksidente, siyang makatagpo ng mithril habang ginagawa ito, walang sino man ang pipigil sa kanya mula sa pagmimina ng mga metal. Saktong-sakto, biglang lumitaw ang guildmaster at sinabi na mayroon siyang perpektong quest para kay Takumi. Ipinaliwanag ng guildmaster na nauubusan na ng tree at wood ang guild nitong mga nakaraang araw, at dahil paparating na ang winter, kailangan nilang may mag-ipon nito. Karaniwan, ang mga Trant ay gumagala sa paligid ng HS Mines, at dahil gusto rin naman ni Takumi ng dahilan para makapasok sa minahan, sa tingin ng guildmaster, ayos lang sa kanya ang kaunting pangangalap ng kahoy. Dagdag pa rito, dahil pupunta na rin si Takumi sa nasabing lugar, nais ng guildmaster na samahan niya at ng kanyang grupo ang isang escort mission. Ngunit sa palagay ni Takumi, mukhang sobrang dami na ng kanyang gagawin. Hindi pa siya kailanman nakaranas ng isang escort mission, kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang ang mga miyembro ng Lion Fang ang gumawa nito. Ipinaliwanag ng guildmaster na kasalukuyang nasa ibang misyon ang Lion Fang, kaya hindi nila magagampanan ang escort mission, at si Takumi na lang ang natitirang opsyon. Sa huli, pumayag si Takumi na tanggapin ang escort mission, ngunit hindi pa niya alam ang eksaktong ruta papunta sa Chor, kaya tinanong niya si Hans kung gaano katagal ang biyahe papunta roon. Sinabi ni Hans na aabutin ito ng 7 days kung gagamit sila ng Horn Carriage, ngunit kung gagamit sila ng Monster Horse, 4 days lang ito dahil doble ang bilis nito kumpara sa karaniwang kabayo. Sa tingin ni Takumi, magandang ideya ang paggamit ng Monster Horse, kaya tinanong niya kung maaari siyang kumuha ng isa. Sa kasamaang palad, biglang dumating si Real at ipinaalam sa kanila na lahat ng monster horses ay ginagamit na ng Lion's Fang. Nagulat si Hans sa biglaang pagbabalik ni Real, ngunit ipinaliwanag ni Real na hindi pa sila tapos sa kanilang quest. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang Black Buffalo, kaya bumalik muna siya upang ihatid ito bago ito mabulok. Kinabukasan, kailangan niyang bumalik sa kanyang grupo upang makahabol sa natitirang mga miyembro ng Lion's Fang. Dahil magpapalipas ng gabi si Real sa bayan, inalok siya ni Takumi na manatili sa kanyang bahay at maligo. Labis na natuwa si Real sa ideya ng isang bath, kaya agad niyang tinanggap ang alok ni Takumi.
Masaya si Takumi na pumayag si Real, ngunit may kailangan pa siyang puntahan kaya sinabi niyang maaaring hintayin na lang siya ni Real sa bahay. Gayunpaman, mas gusto ni Real na samahan si Takumi. Pinayagan ni Takumi na sumama si Real sa kanya patungo sa Peck's company. Habang naroon, nakumbinsi niya si Peck na ipahiram sa kanya ang ilang monster horses para sa kanyang misyon. Ngunit kapalit nito, hiniling ni Peck na ibenta sa kanya ni Takumi ang ilan sa mga ores na makukuha niya mula sa HS Mine. Bukod pa rito, gustong-gusto talaga ni Peck ang refrigerator na dinala ni Takumi dati, kaya hiniling niya kay Takumi na gumawa pa ng ilan para sa kanya kapag bumalik ito mula sa kanyang mining trip. Samantala, sa Takumi's mansion, nagsisimula ng mag-alala si Sofia dahil hindi pa bumabalik si Takumi. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi sina Takumi at Real, humingi ng paumanhin si Takumi kay Real dahil nadamay ito sa isang napakahabang lakad, lalo na't siguradong pagod na ito sa kanyang biyahe. Ngunit hindi ito alintana ni Real dahil siya naman ang nagkusang sumama kay Takumi. Biglang nakaramdam si Real ng isang presensya na may matinding hostility sa kanila. Agad niyang naisip na hindi niya kayang talunin ang taong ito gamit lamang ang kanyang kasalukuyang kagamitan. Dahil dito, hinawakan niya ang kamay ni Takumi at mabilis na tumakbo. Gayunpaman, mabilis silang nahabol ng assailant, at bago pa man makalayo, malakas na sinipa ni Sofia si Real sa mukha. Pagkatapos, nagpakilala siya at iginiit na sinusubukang kidnapin ni Real si Takumi, kaya handa siyang patayin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa niya maipatupad ang kanyang balak, mabilis na tumayo si Takumi sa harapan ni Real at ipinaliwanag kay Sofia na maling-mali ang kanyang iniisip tungkol sa buong sitwasyon. Matapos ipaliwanag ni Takumi ang tunay na nangyari, lumuhad si Sofia at taos-pusong humingi ng tawad kay Real sa muntik na niyang pagpatay rito ng walang dahilan. Ayos lang naman kay Real, kaya pinatawad niya si Sofia, ngunit marami siyang gustong itanong kay Takumi pagkatapos nito. At lalo pang humaba ang listahan ng kanyang mga tanong nang makarating sila sa bahay ni Takumi at makita niyang maraming cute girls roon. Tinanong niya si Takumi kung ano talaga ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Takumi na kailangan niya ng maid upang mag-alaga ng bahay at ng isang bodyguard, kaya kinuha niya si Sofia at Maria. Bukod pa rito, nariyan din si Maple, na isang araw ay nag-evolve ng hindi inaasahan. Labis na natuwa si Real nang makita muli si Maple sa kanyang bagong anyo, at naalala naman siya ni Maple, pero hindi pa rin siya gusto nito. Dahil dito, napaluhod sa pagkatalo si Real, pareho ng may asawa sina Booger at Heath, at kahit si Takumi ay tila may dalawang girlfriends, habang siya naman ay nananatiling single. Agad na itinaman ni Takumi ang iniisip ni Real at ipinaliwanag na hindi niya girlfriend sina Sofia o Maria. Dahil dito, sinubukan ni Real na shoot his shot at tinanong si Sofia kung naisip na nitong makipag-date sa kanya, ngunit agad siyang tinanggihan nito, at ganoon din ang ginawa ni Maria. Muli na namang natalo si Real, makalipas ang kaunting sandali, habang umiiyak si Real sa bath, kinausap ni Takumi sina Maria at Sofia tungkol sa mission na tinanggap niya upang makakuha ng mithril at adamantite. Sa tingin ni Sofia, magandang ideya ito dahil ang Trantwood ay isang napakahalagang materyal. Dahil sang-ayon naman ang lahat, sinabi ni Takumi na aalis sila sa loob ng 3 araw. Kinabukasan, umalis si Real upang muling sumama sa kanyang grupo, ang Lion's Fang. Matapos umalis ni Real, nagdesisyon si Takumi na simulan ang paggawa ng bagong equipment para sa kanilang Trant Hunt. Nakakuha siya ng isang magic drain ng tungsten carbide sword, isang napakalakas na sandata, ngunit napakalaki upang magamit sa kasalukuyang anyo nito. Dahil dito, plano niyang hatiin ito, sinubukan niyang gamitin ang kanyang alchemy skill, ngunit tila nagre-resist ang espada sa kanya, kaya mas mahirap itong gawin kaysa sa dati. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagtagumpay si Takumi at nabasag niya ang metal upang makagawa ng 2 separate blades mula rito. Ang mga blades na ito ay may kakayahang mag-drain ng mana mula sa sinumang matamaan nito. Masaya si Takumi sa naging resulta ng kanyang bagong sandata, ngunit dahil sa matinding pagod na dulot nito, tuluyan siyang na-drain. Makalipas ang 3 araw, nagkita-kita sina Takumi at ang kanyang grupo kay Pepek upang kunin ang carriage na ipinangako nito sa kanila. Naghihintay na rin sa loob ang lalaking inatasan ng guildmaster na kanilang i-escort. Lumapit si Takumi upang makipag-usap, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Gambo. Nagsimula silang bumiyahe, ngunit kinailangan nilang tumigil sa isang field upang manghuli ng Trant. Pagpasok nila sa forest, napansin ni Sofia ang isang Trant na nagtatangkang magtago sa ibang puno. Agad niya itong itinuro kay Takumi, at sumugod ito upang patayin ang kalaban. Sinubukan siyang atakihin ng Trant, ngunit nakabantay sina Sofia at Maria, kaya mabilis niyang na-chop down ito. Gayunpaman, iyon pa lang ang una nilang napatay, may isang buong forest pa silang kailangang linisin.
Dahil masyadong matagal kung isa-isang papatayin ang mga ito, iminungkahi ni Sofia na gumamit sila ng magic, at epektibo naman itong gumana. Ngunit bigla silang hinarap ng isang Elder Trent, at kahit gaano karaming magic attacks ang gawin nila rito, patuloy lang itong nagre-regenerate. Ang tanging paraan upang mapabagsak ito ay ang putulin ng kanyang katawan sa isang bagsak. Dahil dito, sinabi ni Sofia kay Takumi na balutin ng fire magic ang kanyang espada at umatake habang sila ni Maria ay magbibigay ng cover. Sa kanilang pinagsamang lakas, tuluyan nilang napabagsak ang Leader Trent. Matapos nito, natapos na rin nila ang kanilang pangangaso ng Trent, kaya itinuloy na nila ang kanilang paglalakbay patungo sa Chor. Pagdating nila sa Chor, dumiretso sila sa Adventurers Guild, kung saan itinuro ni Gambo ang isang quest na nangangailangan ng mga tao upang exterminate ang mga mole monsters sa minahan. Ang mga moles na ito ay kumakain ng ores, kaya sila ay itinuturing na isang malaking banta. Kung tatanggapin nila ang mission, makakapasok sila sa mines. Maya-maya lang, nagsimula na silang magmina sa loob ng mines, at maswerte sila dahil hindi nagtagal ay nakahanap agad sila ng mithril at adamantite ore. Ngunit dahil dito, nakatawag din sila ng pansin ng ilang monster moles mula sa ilalim ng lupa. Habang nag-iisip si Takumi ng paraan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kaya nang lumabas ang unang mole monster, ginamit niya ang light magic upang bulagin ito. Dahil dito, agad itong bumagsak, kaya madali na nilang natapos ang laban. Bagamat epektibo ang paraan ni Takumi, nadismaya ng bahagya sina Sofia at Maria dahil hindi na sila nakipaglaban. Matagumpay nilang natapos ang kanilang mining trip, kaya bumalik sila sa Bolton makalipas ang ilang araw. Pagbalik nila, pinuntahan ni Takumi ang shop ni Gambo upang matutunan kung paano ay process ang mithril at adamantite. Ipinaliwanag ni Gambo ang buong proseso ng pagkuha ng purong metal mula sa ore, at sa kabila ng matinding pagsisikap, nagawa ni Takumi ang imposible, nakalikha siya ng mithril at adamantite. Gamit ang bagong metal, sinimulan niyang gumawa ng iba't ibang magic-imbued gear. Matapos ang mga bagong kagamitan, ipinakita niya ito kina Maria at Sofia upang i-test nila. Namangha ang mga babae sa kung gaano ngunit matibay ang kanilang bagong armor, at mayroon pa itong magic enhancements. Ipinaliwanag ni Takumi na inilagay niya ang magic na pinakaakma sa kanilang mga elemento. Para naman sa kanyang sariling armor, inilagay niya ang isang enchantment na tinatawag na Thunderclap, isang kakayahang nagbibigay ng extreme agility buff, kaya nagagawa niyang gumalaw ng sobrang bilis. Ngunit sa unang subok niya na ipakita ang kanyang bilis, tila ayaw siyang pabiyarin ng tadhana, dahil sa sobrang bilis, bumangga siya ng diretso sa pader. Matapos ang nakakahiya niyang pagkakamali, ipinakita ni Takumi ang iba pang bagong weapons na ginawa niya, pati na rin ang mga enchantments nito. Gustong-gusto ni na Sofia at Maria ang kanilang bagong spears, ngunit may hiling si Sofia kay Takumi, nais niyang magkaroon ng shield upang mas maprotektahan si Takumi ng mas maayos. Sa tingin ni Takumi, magandang ideya ito, ngunit ipinaalala niya kay Sofia na dapat niyang pahalagahan ang kanyang sariling buhay tulad ng pagpapahalaga niya sa kanya. Samantala, matagal nang minamasdan ni Nolan si Takumi, at labis siyang natutuwa sa mabilis na pag-unlad nito. Alam niyang kakailanganin ni Takumi ang buong lakas na kanyang natipon, dahil sa loob ng isang taon, magaganap ang isang napakalaking labanan, at sa panahong iyon, ang ibang mga heroes ay muling ipapatawag sa mundo. Matapos ang kanilang pagsasanay, sina Akira at Yamato ay ipinadala sa isang misyon ng hari ng Samander. Hindi ko itatanggi, pero mukhang may bahid ng kasamaan ang misyon nila. Samantala, sa panahon ni Takumi, kakatapos lang niyang gawin ang mga shields na hiniling ni Sofia. Bagamat siya ang nag-request nito, nakaramdam siya ng pag-aalala matapos makita kung gaano nakakapagod para kay Takumi ang paggawa nito. Nais niyang magkaroon si Takumi ng isang assistant na makakatulong sa kanya sa paggawa ng mga kagamitan. Samantala, sa Royal Capital, nakatanggap ang Lord ng isang liham mula sa Sidonia. Mukhang narinig na nila ang tungkol sa quests ni Takumi at sa paggamit niya ng purification magic. Bagamat hindi pa nila alam kung sino talaga si Takumi, nagpasya silang kumilos laban sa kanya. Ang hakbang na ito ay kinabibilangan ng simbahan ng Divine Light, na nagpadala ng isang messenger upang makipagpulong sa hari ng Barula. Matapos nilang malaman ang tungkol sa Toilets of Purification Magic na ginagamit sa Barula, agad silang nagsumbong, naghain ng isang apela sa Papa ng Sidonia. Bilang resulta, ipinahayag ng Papa na ang Purification Magic ay isang regalo mula sa kanilang Diyos, kaya nais nilang sila lamang ang may karapatan na gumamit nito. Dahil dito, hinihiling nila sa hari ng Barula na ipasa sa kanila ang patent ng Purification Magic Circle. Bukod pa rito, inutusan din nila ang hari na sabihin kung sino ang may likha ng mga purification devices sa unang lugar.
Matapos pakinggan ang mga kahilingan ng simbahan, napagtanto ng hari na puro kalokohan lamang ang mga ito. Kaya't ipinagwalang bahala niya ang kanilang mga demanda. Nagulat ang church messenger na naglakas loob ang hari na suwayin ng simbahan, kaya tinakat niya ito, sinabi niyang iuutos niya sa lahat ng pari ng simbahan ng Divine Light sa Bar Ula na bumalik sa Sidonia kaagad. Ngunit hindi natakot ang hari sa bantang ito, sa katunayan, hinikayat pa niya silang umalis. Nang mabalita nito ni Takumi, natuwa siya na hindi siya ipinagkanulo ng hari, ngunit nag-alala rin siya sa matigas na pagtanggi nito sa simbahan ng Divine Light. Siguradong maghihiganti ang simbahan, at ayaw ni Takumi na magkaroon ng isang malaking gyera dahil lamang sa kanya. Gayunpaman, pinakalma siya ni Peck at sinabing walang dapat ipag-alala. Hindi lamang ang simbahan ng Divine Light ang relihiyon sa mundong ito, mayroon ding simbahan ng creation. Bagamat malawak ang impluensya ng simbahan ng Divine Light, marami pa rin ang mga tagasunod ng simbahan ng creation sa bansang ito, kaya hindi sila kawalan. Dagdag pa rito, ang mga pari ng simbahan ng creation ay nagbibigay ng libreng recovery magic sa sinumang nangangailangan, habang ang simbahan ng Divine Light ay naniningil ng napakalalaking bayad para sa holy magic. Dahil ang simbahan ng Divine Light ay suportado ng Sidonia, malamang nakakailanganing iwasan ni Takumi ang simbahan mula ngayon. Pero wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang dahilan ng pagbisita ni Peck kay Takumi ngayong araw ay dahil ipinakita niya sa hari ang toilet at refrigerator na ginawa ni Takumi. Sa sobrang pagkahanga ng hari, iniutos niya kay Peck na dalhin si Takumi sa palasyo upang makilala siya ng personal. Medyo nag-aalangan si Takumi na makipagkita sa isang taong kasing taas ng ranggo ng hari, ngunit tiniyak sa kanya ni Peck na hindi ito isang utos, kaya may karapatan siyang tumanggi kung gusto niya. Gayunpaman, gusto talaga ni Peck na pumayag si Takumi, dahil makakatulong ito sa relasyon ng kanyang kumpanya sa Royal Capital. Sa huli, pumayag si Takumi na makipagkita sa hari, kinagabihan, sinabi niya ito kina Sofia at Maria, at tinanong kung gusto nilang sumama sa kanya sa pagpunta sa Royal Capital. Masayang pumayag ang dalawa, kaya iminungkahi ni Takumi na umalis sila makalipas ang 1 linggo. Pero bago iyon, marami pa silang kailangang ihanda. Aabutin ng 7 araw ang biyahe papunta sa Royal Capital, kaya kailangang mag-imbak ni Maria ng maraming pagkain ng maaga. Habang abala si Maria sa paghahanda ng pagkain, sinabi ni Takumi na gagawa siya ng bagong cloaks para sa kanilang dalawa. Mayroon siyang Dark Element Magic Stones mula kay Peck, at kung gagamitin niya ang mga ito sa paggawa ng cloaks, maaari niyang i-enchant ang mga ito ng Perception Blocking Spell. Magiging napakakapaki-pakinabang ng spell na ito sa combat, ngunit ang tunay na dahilan kung bakit nais ni Takumi na gawin ito ay upang hindi sila maharas pagdating nila sa Royal Capital. Maya-maya, lumabas sina Sofia at Maria upang mamili, at habang namimili ng mga prutas, nagsimulang magreklamo si Maria na kulang sa kumpiyansa si Takumi. Sumang-ayon si Sofia at sinabing maganda ang itsura ni Takumi, may kamanghamanghang talento sa alchemy, at may hindi pangkaraniwang galing sa imbensyon. Patuloy siyang naglista ng lahat ng magagandang katangian ni Takumi, ngunit napansin ni Maria kung gaano ka-enthusiastic si Sofia habang pinag-uusapan ito. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala na baka may gusto si Sofia kay Takumi. Agad namang itinanggi ni Sofia na mayroon siyang impure thoughts tungkol kay Takumi, at sinabing iniibig niya ito bilang kanyang master, at wala nang iba. Ngunit sa isip ni Maria, siguradong may love story na nagtatago sa likod ng mga salitang iyon. Habang nasa simbahan, lumuhad si Takumi sa harap ng rebulto ni Nolan upang manalangin, at hindi nagtagal, isang malakas na liwanag ang bumalat sa kanya, na nagdala sa kanya sa domain ng Diyosa. Mainit siyang tinanggap ni Nolan, at nang marinig nitong inimbitahan si Takumi sa Royal Capital, pabirong sinabi nitong dapat siya ay nagdala ng alay kung humihiling siya ng ligtas na biyahe. Ipinaliwanag ni Takumi na nandito siya hindi para sa alay kundi upang itanong kung totoo ngang may isa pang Diyosa bukod kay Nolan, dahil ang Church of Divine Light ay sumasamba kay Anat. Mariing sinabi ni Nolan na siya lamang ang tunay na Diyosa, kaya nagtanong si Takumi kung ano nga ba talaga si Anat, ngunit tumanggi si Nolan na sagutin ito, at sinabing malalaman din niya ito sa tamang panahon. Sinamantala rin ni Takumi ang pagkakataon upang itanong kung ano na ang nangyari sa ibang heroes na nasummon kasabay niya, dahil halos 10 buwan na siyang nasa mundong ito ngunit wala siyang narinig na balita tungkol sa kanila. Sa puntong ito, inamin ni Nolan ang isang lihim, nang i-summon niya si Takumi, ginalaw niya ang panahon at ipinadala siya 1 taon sa nakaraan, kaya hindi pa talaga nangyayari ang hero summoning, at mangyayari pa lamang ito makalipas ang ilang buwan. Nalito si Takumi kung bakit siya kailangang ibalik sa nakaraan, ngunit bago pa niya makuha ang sagot, natapos ang kanilang oras, at sinabi ni Nolan na hindi na siya sasagot sa anumang tanong sa ngayon.
Humiling pa ito kay Takumi na sa susunod niyang pagbisita, magdala siya ng matatamis na pagkain bilang alay. Sinubukan pang magsalita ni Takumi, ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang mga tanong, tinapak siya sa ulo ni Nolan, dahilan upang bumagsak siya pabalik sa mundo ng mga tao. Nagising siya sa sahig ng simbahan, na may pakiramdam na iniiwasan talaga ni Nolan ang kanyang mga tanong tungkol sa ibang heroes, ngunit dahil wala naman siyang balak makisali sa kanila, hindi na niya ito masyadong inisip. Sa halip, bumalik siya sa kanyang bahay upang tapusin ang paggawa ng mga bagong cloaks para kina Maria at Sofia, at nang ibigay niya ito, labis nilang nagustuhan ang disenyo. Masaya si Takumi na nagustuhan nila ito, ngunit may isa pa siyang gustong gawin bago ang kanilang paglalakbay, gumawa ng sariling carriage. Dahil madalas silang nagbibiyahe, pakiramdam niya na mas magiging maginhawa kung magkakaroon sila ng sariling sasakyan sa halip na palaging manghiram. Gayunpaman, kahit magagawa niya ang carriage, wala pa siyang sariling kabayo, kaya kailangan niyang manghiram mula sa guild. Sinabi ni Maria kay Takumi na hindi na nila kailangang manghiram ng kabayo mula sa guild, dahil mas mainam kung kukuha na lang sila mula sa Forest of Death sa labas ng Bolton, kung saan maraming mababangis na halimaw. Kung suswertehin sila, maaari silang makahanap ng isang unicorn o drake horse, na mas mabilis kaysa sa karaniwang monster horse. Excited na excited si Maria sa ideya ng panghuhuli ng kabayo, ngunit hindi maiwasan ni Takumi na makaramdam ng kaba. Sa huli, nagpa siya silang lumabas upang maghanap ng isang kabayong magiging kasama nila sa kanilang paglalakbay. Habang papasok sila sa kagubatan, tinanong ni Takumi si Sofia kung ang drake horses ba ay talagang mas mabilis kaysa sa mga monster horses mula sa guild, at kinumpirma naman ito ni Sofia, na sinabing ang isang drake horse ay may bilis, resistensya, at tibay na higit na mataas kaysa sa ordinaryong monster horse. Bagamat kahawig ito ng isang normal na kabayo, may malaking rhino horn at mga dragon scales ito sa katawan, kaya magiging madali itong makita kung sakaling makatagpo sila ng isa. Bigla namang sumigaw si Maple sa kanila, hinihimok silang bilisan ang paghahanap ng kabayo. Halatang ganado si Maple, ngunit hindi lang dahil sa paglalakbay kundi dahil excited siyang magkaroon ng bagong kaibigan, lalo na kapag nag-form na si Takumi ng isang familiar contract sa kabayong kanilang mahuhuli. Bago pa sila makasunod kay Maple, nakaramdam ng isang presensya si Sofia, kaya agad niyang hinugot ang kanyang espada. Mula sa mga palumpong, isang bushwolf ang lumabas, ngunit imbes na umatake, dumaan lang ito sa tabi nila. Ipinagmamalaki ni Takumi na hindi sila napansin ng bushwolf dahil sa kanilang anti-perception cloaks, at bagamat humanga si Sofia sa bisa ng mga ito, iminungkahi niyang alisin muna nila ang cloaks upang makipaglaban sa mga halimaw. Pagkalipas ng ilang sandali matapos habarin ang cloak, nagawang patayin ni Sofia ang isang boar sa isang atake, na ikinatuwa ni Maria, dahil maaari niyang gamitin ang karne nito para sa kanilang biyahe. Sa kabilang banda, naiinip na si Maple at sinabihan silang magmadali, ngunit napansin naman ni Takumi ang isang patay na trent sa lupa, na maaari niyang magamit bilang kahoy para sa kanyang carriage. Dahil dito, nagdesisyon siya at si Sofia na simulan itong hiwain, habang si Maria naman ay abala sa pag-aasikaso ng karne. Dahil parehong abala sina Takumi at Maria, nagpa siya si Maple na mauna nang maghanap ng kabayo sa loob ng kagubatan. Habang naglalakad, napansin niyang maraming patay na trent sa paligid, kaya nagtanong siya sa sarili kung sino o ano ang pumatay sa mga ito. Habang patuloy siyang lumalalim sa kagubatan, natagpuan niya ang isang drake horse na nakahandusay sa lupa at halatang sugatan. Agad siyang lumapit dito at tinanong kung ito ay nasaktan, ngunit sa halip na sumagot, bigla itong nagpakawala ng kidlat patungo kay Maple, kaya napaatras siya. Gayunpaman, napansin niyang hindi ito umaatake dahil galit ito, kundi dahil takot ito at nasasaktan. Naiintindihan ni Maple ang pakiramdam ng pagiging mahina at takot, dahil ganito rin ang naramdaman niya bago siya natagpuan ni Takumi. Kaya, mahinahong sinabi niya sa Drake na hindi ito kailangang matakot, dahil ang kanyang master ay isang mabuting tao, at siguradong gagamutin siya nito pagdating niya. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, dalawang termite monsters ang biglang lumitaw sa kanilang harapan, at halatang hindi sila pala kaibigan. Mabilis na napagtanto ni Maple na ang mga termites ang may kagagawan ng sugat ng Drake, kaya ginamit niya ang kanyang mga silk webs upang igapos sila, pagkatapos ay itinapon ang kanilang katawan sa harap ng Drake, na agad namang nagpakawala ng malakas na kuryente upang sunugin sila. Ngunit mas marami pang termite monsters ang paparating, at mukhang nasa malaking panganib sila. Para protektahan ang sarili at ang Drake, naghabi si Maple ng isang barrier gamit ang kanyang silk, ngunit kahit na binigyan siya nito ng kaunting oras, hindi magtatagal at makakapasok din ang mga termite monsters. Habang patuloy na lumalakas ang mga termite monsters at unti-unti nang nasisira ang kanyang silk barrier, sinubukan ni Maple na tawagan si Takumi para humingi ng tulong,
ngunit wala siyang natanggap na sagot. Nagsimula siyang mag-alala na baka masyadong na-excite si Takumi sa kahoy na nahanap niya kaya tuluyan na siyang nakalimutan. Nang tuluyang masira ang kanyang barrier, unti-unting bumalat sa kanya ang pag-asa sa kamatayan, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, nakita niyang nakatayo si Takumi sa harapan niya, handang protektahan siya. Sa sobrang tuwa at ginhawa, agad na tumalon si Maple sa mga bisig ni Takumi, labis na nagpapasalamat na dumating ito upang iligtas siya. Ipinaliwanag naman ni Takumi na ang dahilan kung bakit hindi siya nakasagot sa tawag ni Maple ay dahil sa barrier na ginawa nito, napakaayos ng pagkakagawa, kaya hindi lang nito napigilan ang mga atake kundi naputol din nito ang lahat ng mana signals, dahilan para hindi umabot sa kanya ang tawag ni Maple. Ngunit nang mapansin niyang nawala ang signal ni Maple, agad siyang tumakbo patungo sa huling lokasyon nito. Matapos tiyakin na ligtas na si Maple, napansin niya ang sugatang Drake sa likuran nito. Agad namang hiniling ni Maple kay Takumi na tulungan ito, kaya inilapat niya ang kanyang kamay upang gumamit ng healing magic, ngunit agad siyang tinanggihan ng Drake, dahil wala pa itong tiwala sa kanya. Sinabi ni Sofia na kailangan nilang umalis kaagad, dahil maaaring may mas marami pang termites sa paligid, ngunit kung iiwan nila ang Drake, tiyak na mamamatay ito. Dahil dito, nagpa siya si Takumi na ilagay ang Drake sa kanyang pocket dimension kasama si Maple hanggang sa makauwi sila. Binalaan siya ni Sofia na hindi siya maaaring maglagay ng isang high-level beast sa pocket dimension ng walang contract, dahil ito ay maglalagay ng matinding strain sa kanyang katawan. Ngunit kampante si Takumi na kakayanin niya ito, isang maling desisyon. Agad siyang nawalan ng malay matapos ilagay ang Drake sa kanyang pocket dimension, at kahit na nadala na siya sa bahay, hindi pa rin siya nagising sa loob ng 12 oras. Dahil nasa loob pa rin ng kanyang pocket dimension ang Drake, patuloy nitong hinihigop ang mana ni Takumi, at dahil walang malay si Takumi, hindi niya ito mailabas. Dahil dito, Sofia agad na nakipag-ugnayan kay Maple sa loob ng pocket dimension at hiniling sa kanya na buksan ito mula sa loob. Sinabi ni Maple na kaya niya itong gawin, ngunit magiging mas madali para sa Drake kung may tent ito sa labas, upang hindi ito masyadong mataranta sa bagong paligid. Kaya naghanda si Maple ng isang tent sa harapan ng bahay, at nang mailabas na ang Drake, unti-unting nagsimulang bumalik ang lakas ni Takumi. Habang naghihintay, lumabas si Maria upang bumili ng medical supplies para kay Takumi, habang si Sofia ay nanatili sa kanyang tabi upang may kasama siya kapag nagising ito. Nang gabing iyon, sa wakas ay nagising si Takumi mula sa kanyang coma at agad na nagtungo sa labas upang makita ang Drake. Habang siya ay wala, kinuwento ni Maple sa Drake ang lahat tungkol kay Takumi, kaya nang tuluyan silang nagkakilala, tinanong ni Takumi ang Drake kung handa ba itong bumuo ng isang contract sa kanya. Dahil may tiwala si Drake kay Maple, pumayag itong maging isa sa mga familiars ni Takumi. Ngayon na opisyal nang pinalawak ni Takumi ang kanyang familiar contract, maaari na siyang gumamit ng magic sa Drake nang walang backlash, kaya agad siyang gumamit ng high heel upang pagalingin ang lahat ng sugat nito. Sa isang iglap, muli itong nakabangon, at bumalik ang lakas nito. Dahil opisyal na itong kabilang sa kanyang mga familiars, kailangan niyang bigyan ito ng pangalan. Dahil pinangalanan niya si Maple mula sa isang dahon, napagdesisyonan niyang panatilihin ang kanyang nature-themed naming style, kaya tinawag niya itong Chomelia, batay sa puno na hindi nalalagas ang mga dahon buong taon. Masaya si Maple na magaling na si Chomelia, at ngayong ayos na ang lahat, tinawag sila ni Maria upang kumain ng hapunan, dahil gumugol na ng isang buong araw si Takumi nang walang kinakain dahil sa kanyang pagka-unconscious. Sa isang slave trading company na kilala bilang Palem, may isang beast girl na nagngangalang Rava na nakikipagkita sa isang posibleng magiging master niya. Habang kaharap ang kliyente, halatang humanga ito sa kakayahan ni Rava sa magic, ngunit nagtanong din ito kung marunong ba siyang gumamit ng anumang practical magic spells. Malungkot na inamin ni Rava na wala pa siyang alam na useful spell sa ngayon, ngunit handa siyang magpursige at matuto upang maging kapaki-pakinabang sa kanyang magiging master. Gayunpaman, malungkot na sinabi ng lalaki na hindi niya siya mabibili, dahil kailangan niya ng isang taong makakatulong sa kanya ngayon at wala siyang oras para hintayin si Rava na sumailalim sa training. Sa kabila nito, inamin din ng kliyente na natatangi talaga si Rava at taos-pusong hiniling na sana ay matagpuan niya ang tamang master para sa kanya. Nang umalis na ang kliyente, humingi ng paumanhin si Rava kay Palem dahil muli na naman siyang na-reject. Ngunit kalmado siyang sinabihan ni Palem na huwag siyang masyadong mag-alala dahil darating din ang tamang master sa tamang panahon. Sinubukan ni Rava na manatiling umaasa, ngunit mahigit ilang taon na siyang naroon at wala pa rin ni isa ang tumanggap sa kanya bilang alaga. Habang nag-iisip,
Bumalik sa kanyang alaala ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya kung paanong napilitan siyang ibenta ang sarili bilang alipin upang kumita ng pera at matulungan ang kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo, hindi pa rin siya nakapag-ipon ni isang sentimo. Sa bahay ni Takumi, patuloy pa rin siyang masipag na nagtatrabaho upang matapos ang kanyang carriage. Nagsimula ng mag-alala si Maria, kaya tinanong niya si Takumi kung balak pa ba nitong bumalik sa workshop ni Deo ngayong araw. Kinumpirma ito ni Takumi dahil marami pa raw blacksmithing work na kailangang tapusin bago ang kanilang biyahe. Nagpahayag si Sofia ng pag-aalala na baka masyado nang napapagod si Takumi. Bukod sa walang humpay na paggawa niya ng carriage, marami pa siyang kailangang likhain na potions at refrigerators para kay Peck. Dagdag pa rito, hindi pa siya nagpapahinga sa nakalipas na mga araw, kaya't natatakot si Sofia na baka mapagod si Takumi ng husto at ikamatay pa niya ito. Lubos na pinasalamatan ni Takumi ang pag-aalala ni na Maria at Sofia, ngunit tiniyak niya sa kanila na maayos lang ang kanyang kalagayan. Kaya, tulad ng nakaplano, umalis siya upang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Ang unang destinasyon niya ay ang guild. Pagpasok niya roon, narinig niya ang isang lalaki na desperadong kumbinsihin ang guildmaster na paniwalaan siya. Ayon sa lalaki, may nakita raw siyang isang nakakatakot na nilalang. Lumapit si Takumi sa front desk at nagtanong kay Hans tungkol sa nangyayaring kaguluhan. Ipinaliwanag ni Hans na ilang ulit nang may mga taong nagulat na nakakita sila ng kakaibang nilalang sa labas ng bayan. Nagtanong si Takumi kung anong uri ng nilalang ito, ngunit wala ni isa ang makapagbigay ng malinaw na description. Ipinakita ni Hans kay Takumi ang isang sketch na ginawa niya base sa mga pahayag ng mga testigo. Gayunpaman, kahit sa sketch ay hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang nilalang na iyon. Pero sinabi ni Hans na hindi pa siya gaanong nababahala, lalo't wala pang naitatala na pinsala mula sa nilalang na iyon. Nang sumunod na araw, tinanong ni Hans si Takumi kung ano ang sadya niya sa guild. Ipinaliwanag ni Takumi na nais niyang irehistro ang bago niyang alaga. Namangha si Hans na muli na namang nakapag-tame si Takumi ng bagong pet, at dahil sa mga nagawa na niya noon, inaasahan na niyang medyo kakaiba ito. Ngunit labis siyang natakot nang inilabas ni Takumi si Camilla mula sa kanyang pocket dimension. Tiningnan ni Hans ang sketch na ginawa niya at napagtanto niyang si Camilla pala ang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Nang nalaman ng guild na si Takumi ang naging sanhi ng kaguluhan, agad siyang pinatawag ng guildmaster para pagsabihan at pag-alitan, hanggang sa halos magmakaawa na siya ng tawad. Samantala, naglalakad si Sofia sa bayan matapos siyang makipagkita kay Muan upang alamin kung mayroon itong mga alipin na may kakayahang gumamit ng magic na maaaring tumulong kay Takumi. Sa kasamaang palad, wala raw si Muan na ganitong alipin. Sa halip, iminungkahi ni Muan na subukan nilang tumingin sa ibang slave trading companies upang makahanap ng angkop na alipin. Habang pauwi si Sofia, nasalubong niya si Maria na namimili ng mga sangkap para sa kanilang tanghalian. Napansin ni Maria kung gaano na napapagod si Takumi kamakailan, kaya gusto niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng masarap na pagkain. Magkasama silang nagtungo sa workshop ni Deo Gambo upang tingnan si Takumi, at laking gulat nila nang matagpuan siyang nakatulog sa tumpok ng kahoy. Nataranta sila sa una, ngunit sinabi ni Deo na wala silang dapat ipag-alala. Nakatulog lang daw si Takumi habang nagtatrabaho, at hindi nakatakataka dahil ilang araw na itong walang pahinga. Sa kabila ng matinding pagkapagod, patuloy pa rin siyang nagtrabaho na may ngiti sa labi hanggang sa tuluyan na siyang mapagod at makatulog. Nagbabala si Deo sa dalawa na kung hindi nila mapipigilan si Takumi sa labis na pagtatrabaho, baka tuluyan itong mamatay balang araw. Makalipas ang ilang oras, nagising si Takumi mula sa kanyang maikling tulog at masayang tinapos ang kanyang carriage. May dahilan siyang maging proud dahil sa labas ay parang ordinaryong carriage ito, ngunit sa loob, kasing laki ito ng isang bahay at tila lumalabag sa mismong mga batas ng physics. Maraming oras ang ginugol ni Takumi sa pag-e-enchant ng kanyang carriage gamit ang spatial magic upang mapalaki ang loob nito. Nilagyan pa niya ito ng lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan upang kahit na ang pinakamahabang road trips ay manatiling komportable. Sumakay ang lahat upang subukan ito, at labis na nag-enjoy si Maria sa pagmamaneho nito. Kahit na tumatakbo ito sa nakakatakot na bilis, halos wala silang nararamdamang pagyanig sa loob kaya walang panganib na mahilo sa biyahe. Dahil may oras pa bago ang nakatakdang biyahe, sinabi ni Twi kay Maria na maaari siyang magmungkahi ng anumang nais niyang idagdag sa carriage. Dahil sa alok na ito, agad na hiling ni Maria ang death spikes. Wala namang silbi ang mga spikes sa gilid,
Pero ayon kay Maria, cool daw itong tingnan. Pinakinggan ni Takumi ang mungkahi ngunit kalaunan ay hindi na niya ito pinansin. Nagpatuloy sila sa kanilang pagsubok at pagkalipas ng ilang araw, sumapit na ang araw ng kanilang biyahe. Pagdating nila sa city gate, sinalubong sila ng Lion's Fang, na siyang magsisilbing escort nila papunta sa kabisera. Dumating din sina Pek at ang iba pa, kaya napagpasyahan ni Takumi na oras na upang umalis. Gayunpaman, nag-usisa si Pek kung ano ang hitsura ng carriage na ginawa ni Takumi, kaya humingi siya ng pahintulot upang sumilip sa loob. Pumayag si Takumi at nang makita ni Pek ang loob, agad siyang napahanga at halos mabaliw sa tuwa. Nagumpisa siyang magtanong kay Takumi kung paano niya nagawa ang kamanghamanghang carriage at inalok pa siyang babayaran ng malaki para sa impormasyon. Ngunit agad siyang sinaway ni Lord Godwin dahil ayaw nitong mailagay si Takumi sa alanganin. Sa kabila nito, bigla namang sumigaw si Godwin na nais din niyang magkaroon ng ganoong carriage. Hindi niya direktang iniutos kay Takumi na gumawa para sa kanya, ngunit sinabi niyang kung bibigyan siya ng ganoong regalo, handa siyang magbayad ng 100 platinum coins. Mabilis na nag-compute si Takumi sa kanyang isipan at napagtantong ang 100 platinum coins ay katumbas ng halos 1 bilyong yen. Sa halagang iyon, paano niya tatanggihan ang alok? Sa huli, nagsimula na ang kanilang biyahe patungo sa kabisera, sakay ng carriage ni Takumi habang sina Godwin at Pek ay nakasakay sa kani-kanilang mga sasakyan. Habang bumibiyahe, kinausap ni Godwin ang kanyang assistant tungkol sa halaga ng naiambag ni Takumi sa kaharian simula nang dumating siya. Naniniwala si Godwin na lalo pang dadami ang tagumpay ni Takumi, ngunit kasabay nito ang pagdating ng mga hindi kanais-nais na atensyon. Bagamat gagawin ng hari at ni Godwin ang lahat upang protektahan si Takumi mula sa mga banta sa loob ng Kingdom of Barula, nananatili pa rin ang panganib mula sa Empire of Sidonia na hindi magiging madaling labanan. Sa usapang tungkol sa Empire of Sidonia, sumilip tayo sa hinaharap matapos ipatawag ang iba pang mga bayani. Nakikita natin si Anne na nagbabasa ng isang lumang aklat ng kasaysayan ng Sidonia upang makakuha ng mas maraming impormasyon. Ang aklat ay nagsasalaysay tungkol sa Diyosang si Ana, na siyang sinasamba ng Sidonia. Ayon sa aklat, nilikha niya ang sangkatauhan ayon sa kanyang anyo, pagkatapos ay nilikha niya ang mga beastmen mula sa mga hayop at ang mga elves mula sa mga sprites upang paglingkuran ang sangkatauhan. Dahil dito, napakababa ng tingin ng mga tao sa Sidonia sa mga beastmen, bagay na hindi matanggap ni AIC. Balik sa panahon ni Takumi, kakarating pa lamang nila sa kabisera. Masaya si Takumi na ligtas silang nakarating ng hindi inaatake ng mga halimaw, pero ang tanging dahilan ay dahil patuloy na pinupuksa ng kanyang grupo ang sinumang halimaw na lumalapit sa kanila. Sa katunayan, wala namang ginawa ang Lion's Fang sa buong biyahe, kahit pa sila ang opisyal na bodyguards ng grupo. Habang naglalakad, lumapit si Pek kay Takumi at sinabing may mahalaga siyang nais pag-usapan. Nang makarating sila sa isang inn, sinabi ni Pek na nais niyang bigyan ng regalo ang hari ng isang carriage na katulad ng ginawa ni Takumi. Napag-usapan na raw niya ito kay Lord Godwin, at naniniwala silang magiging perpektong pagkakataon ito upang ipakita sa hari ang galing ni Takumi. Gayunpaman, nalalapit na ang kanilang audience sa hari na gaganapin makalipas ang 5 araw. Hindi naniniwala si Pek na kakayanin pa ni Takumi na tapusin ang isang carriage sa loob ng ganoong kaikling panahon. Kaya't iminungkahi niya na ipagpaliban na lang muna ang proyekto at hintayin ang susunod na pagkakataon na muli silang magkakaroon ng audience sa hari. Kahit na nagulat ang lahat, sinabi ni Takumi na kaya niyang matapos ang carriage sa loob ng 5 araw. Kung gagawin niya ito pag-uwi nila, kakailanganin pa niyang dalhin ang carriage pabalik sa kabisera, na sobrang matrabaho. Kaya mas mainam na gawin na lang ito habang naroon na sila. Hindi naman mahirap humanap ng mga kailangang materyales sa kabisera, ngunit ang pangunahing problema ay wala siyang workshop doon. Sa kabutihang palad, sinabi ni Pek na may alam siyang perpektong lugar para kay Takumi, ang Palm Company. Kinausap ni Takumi sina Maria at Sofia upang ipaliwanag ang mungkahi ni Pek na doon siya magtrabaho. May kaunting kaalaman si Sofia tungkol sa Palm Company at sinabi niyang isa ito sa mga mapagkakatiwalaang slave trading companies sa kabisera, ayon sa kwento ni Muan. Nakuha ni Pek ang permiso para kay Takumi na gamitin ang isang lumang gusali ng Palm Company, kaya pagdating ng mga materyales ay agad nasisimulan ni Takumi ang paggawa ng carriage. Gayunpaman, hindi pumayag si Sofia na mangyari iyon. Ipinaalala niya kay Takumi na muntik na siyang mamatay sa sobrang pagod nang gawin niya ang unang carriage, at ngayon gusto na naman niyang simulan ang isa pa ng walang pahinga.
Kahit isang workaholic na katulad niya ay dapat mapagtanto na nagiging pabaya na siya sa kanyang kalusugan. Hinimok ni Sofia si Takumi na kumuha ng assistant habang nasa Palm Company sila. Naunawaan ni Takumi ang pag-aalala ni na Sofia at Maria, kaya pumayag siyang kumuha ng bagong alipin. Kinaumagahan, nagpunta siya upang makipagkita sa may-ari ng Palm Company at ipinaalam na kailangan niya ng isang alipin na makakatulong sa kanyang alchemy. Dahil kasalukuyang gumagawa si Takumi ng carriage na may mga magical elements, inakala ng may-ari na kakailanganin niya ng isang alipin na may kakayahang gumamit ng magic. Habang nagaganap ang pagpupulong, nasa labas si Sofia. Biglang dumating si Maria na takot dahil hindi niya mahanap si Maple. Sinabi nitong gusto raw ni Maple na maglibot sa Palm Building, at kapag may nakakita ng killer spider na gumagala sa mga pasilyo, tiyak na magkakagulo. Nagpa siya si Sofia na hanapin si Maple bago pa ito magdulot ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, huli na siya dahil nang matagpuan niya si Maple. Nauna na nitong natakot ng husto si Rava, na tahimik lamang na nagbabasa ng aklat. Humingi ng paumanhin si Maple sa ginawang pananakot, at tinulungan ni Sofia si Rava na makabangon. Napansin niya ang aklat na hawak ni Rava at nakitang ito ay tungkol sa alchemy. Tinanong ni Sofia si Rava kung mahilig ba siyang mag-aral ng alchemy. Masiglang ibinahagi ni Rava ang kanyang hilig sa pag-aaral ng alchemy. Ilang minuto ang lumipas, dinala si Rava sa meeting room upang makipagkita kay Takumi matapos irekomenda ng may-ari ng Palm Company bilang angkop na assistant para sa kanya. Magalang na bumati si Rava kay Takumi at umupo upang simulan ang kanilang pag-uusap. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Takumi ang mga gawain na kailangang gawin, biglang nag-zone out si Rava. Lubos siyang nag-aalala na baka muli siyang ma-reject at muling mabaygo na kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap, nabanggit ni Takumi na may nakilala siyang taong may kaalaman sa alchemy. Biglang nagliwanag ang mukha ni Rava nang marinig ang salitang alchemy dahil ito ang paborito niyang pag-aralan. Mahal na mahal ni Rava ang alchemy, katulad ni Takumi. Kaya naman nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang mga paboritong pamamaraan at teorya sa alchemy. Lubos na humanga si Takumi kay Rava, kaya nagpa siyang bigyan ito ng isang maliit na pagsubok. Kumuha si Takumi ng isang piraso ng papel mula sa kanyang journal at ipinakita kay Rava ang isang magic circle. Tinanong niya kung kaya nitong alamin kung para saan ang magic circle na iyon. Isang sulyap pa lang ang ginawa ni Rava at agad niyang sinabi na isa itong recomposition circle na ginagamit upang gumawa ng matatamis. Gayunpaman, napansin niyang may kakaiba rito ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Bigla siyang kinabahan, nagpanik, at nagsimulang umiyak dahil pakiramdam niya ay hindi niya nasagot ng tama ang tanong. Sinabi ni Rava kay Takumi na hindi niya alam ang sagot dahil iba ito sa candy spell na kanyang alam. Inasahan niyang tatanggihan siya ni Takumi sa kabigwang ito. Ngunit sa halip na tanggihan siya, iniabot ni Takumi ang kanyang kamay at inimbitahan siyang sumama sa kanyang grupo. Napahanga si Takumi dahil tama ang sagot ni Rava na ang circle ay ginagamit para sa paggawa ng matatamis. Ang kaibahan lang ay gumagamit si Takumi ng ibang sangkap sa kanyang candy formula. Dahil dito, mas lalo siyang humanga sa kakayahan ni Rava na matukoy ang tamang gamit ng magic circle sa isang tingin lang. Dahil sa desisyon ni Takumi na tanggapin si Rava, agad na nilikha ng Palm Company ang kanilang kontrata. Labis ang tuwa ni Rava dahil sa wakas ay may trabaho na siya. Gayunpaman, humiling siya ng isang maliit na pabor kay Takumi. Nais niyang ipadala ang lahat ng kanyang sahod sa kanilang nayon upang matulungan ang kanyang mahirap na pamilya. Ipinaliwanag ni Rava na gusto niyang matulungan ang kanyang nakababatang kapatid upang magkaroon ito ng mas mabuting kinabukasan. Nang marinig ito, hindi nagatubili si Takumi at pumayag sa kanyang kahilingan. Samantala, sa Empire of Sidonia, naghahanda na ang hari upang gumanti sa Kingdom of Barula matapos tumanggi ang huli na isuko si Takumi. Nagplano ang hari na magpadala ng kanilang mga Holy Knights upang magbigay ng babala. Gayunpaman, may mas mahusay na plano ang prinsesa, malapit na silang mag-summon ng kanilang mga bayani, kaya naisip niyang magpakalat ng mga chismis upang palakihin ang galit ng mga mamamayan ng Sidonia laban sa mga taga-Barula. Kapag naipatawag na ang kanilang mga bayani, hahanap sila ng dahilan upang simulan ang digmaan at makapaghiganti. Ito ang pagtatapos ng episode 7. Huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi.